Kabanata 661. Kapatid mo ba ako? Kapag nangulit pa rin si Nicole sa pagitan ng pagtatanong kung ano ang nasa loob nito, nagawa na ni Grant ang desisyon para sa kanya. Alamin mula sa mga nakaraang pagkakamali. Ang nakaraan ay isang tunay na madugong aralin na natutunan. Nang nagmahal si Nicole, ang kanyang buong pamilya ay natatakot tungkol sa anumang maliit na paggalaw. Paano ko nakuha ang isang mainit at mapagmahal na pamilya? Naisip ni Nicole. Ngumiti si Nicole at lumakad upang kunin ang bag ng dokumento. Tama ka. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng naririnig ko. Dapat kong malaman ang kanyang ilalim na linya bago ako sumipsip. Tiningnan ni Grant ang kanyang sobrang pag-unawa sa kapatid na may kasiyahan. Gaano katindi. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tiningnan siya ng isang smirk. Big brother, ikaw din ay isang tao, kaya dapat ipaalala sa Aida kung ano ang sinabi mo rin sa akin. Bahagyang nagbago ang mukha ni Grant. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Kapatid ka ba? Natigil ni Nicole ang kanyang dila, kinuha ang kanyang mga bagay, at umalis. Si Grant ay na-fluster at naisip, mas mabuti siyang hindi badmouth sa harap ni Aida. Ang mood ni Nicole ay mas mahusay na lahat ng biglaan. Bumalik siya sa opisina kasama ang kanyang mga bagay. Sinundan siya ni Logan. Pangulo, ako ang nag-imbestiga sa background ni Ginoong Sloan. Mayroong ilang impormasyon na wala sa dokumento, kaya maaari mo akong tanungin. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Kailan pa? Noong bumalik ka sa apartment mula sa mansyon ng Stanton sa gabi. Nakakuha ako ng isang pribadong tiktik sa kalayaan upang mag-imbestiga. Ang pamilyang Sloan ay pinananatiling maayos ang kanilang mga lihim sa ilalim ng balot. Ang pagtatanong ng walang paghahanda ay tiyak na maakit ang kanilang pansin. Tumahimik si Nicole. Hindi nila napansin. Hindi. Nang biglang tinanong ni Grant si Logan na siyasatin ang bagay na ito, natanto lamang ni Logan matapos ang katotohanan na sina Clayton at Nicole ay mas malapit sa isa't isa. Si Logan ang isa na masyadong mabagal upang yumapekto, na hindi kwalipikado bilang isang katulong. Tumanggo si Nicole at umupo sa sofa, pagkatapos ay binuksan ang bag ng dokumento. Nang dumating si Clayton, ang kanyang impormasyon ay nahiwalay sa pamilyang Sloan. Malaki ang pamilyang Sloan na may malalim at mahiwagang background. Nagkaroon sila ng napakataas na katayuan sa Overseas Circle of Median Eons. Sila ay kasangkot sa lahat ng aspeto ng lipunan. Ang mga Sloans ay may komplikadong pagkakakilanlan sa negosyo at politika. Naimpluwensyahan din sila sa eksenang pampulitika ng Libertian. Si Clayton ay tila ganap na natanggal mula sa pamilyang Sloan, hindi na nakikipag-ugnay sa sino man doon. Ito ay parang isang kumpletong pagkakaisa na ang kanyang apelyido ay Sloan din. Dahan-daang nakakuha siya ng isang matatag na foothold sa Wall Street at naging nangungunang henyo sa industriya ng seguridad, kaya walang nagmamalasakit sa kung ano ang kanyang background. Sa haligi ng asawa, isinulat ito, byuda. Iyon ay sapat na lantaran. Ang pangkalahatang impormasyon ni Clayton hanggang sa kasalukuyan ay inilatag sa dokumento. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin kay Logan. May iba pa ba? Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing materyales na hindi interesado si Nicole. Tumahimik si Logan. Ang kanyang paghinga ay tense for a moment. Di nagtagal, pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Sumimangot siya at sinabing, Pangulo, si Ginoong Sloan ay mas komplikado kaysa sa naisip namin. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Tila nalaman ni Logan ang isang bagay na hindi alam ng iba. Sigurado ako na ang kanyang impormasyon ay nalinas bago. Kahit na nakakuha ako ng isang pribadong tiktik upang mahanap ang mga ito ang nais niyang malaman ko. Gayunpaman, mayroong isang alingawngaw na nailipat sa pamilyang Sloan na nagsasabing ang orihinal na tagapagmana ng pamilyang Sloan ay parang si Clayton Sloan. Ang mga mata ni Nicole ay bahagyang umuurong. Bigla niyang naintindihan kung bakit nagkaroon ng malakas na puot si Isaac Sloan kay Clayton, ang kanyang pamangkin. Ang pagkakaroon ni Clayton ay potensyal na problema para kay Isaac. Ito ay hindi kasing simple ng mga salita upang pumili ng isang tagapagmana sa isang komplikadong pamilya at korporasyon. Gayunpaman, ang nakapapawi na pagkatao ni Clayton ay malinaw na naiiba sa matalinong at mga diskarte sa kalye in Isaac. Matapos ang ilang pag-iisip, huminga ng malalim si Nicole at ibinigay ang bag ng dokumento kay Logan. Wasakin mo ito. Kabanata 662.
para lamang mabigyan ka ng isang mahirap na pagkakataon. Tiningnan ni Logan si Nicole sa sorpresa. Ang tono ni Nicole ay lubos na magaan. Dahil ang impormasyong ito ay nalinas muna, nangangahulugan ito na ang pamilyang Sloan lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim ng lahat ng ito. Si Clayton ay natural na sasabihin sa akin kung kailan niya nais. Si Nicole ay hindi bulag na tiwala sa kung gaano kahalaga siya kay Clayton na asahan niyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang sarili nang walang reserbasyon. Si Nicole ay hindi lamang napakahusay na mag-usisa sa mga lihim ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, hindi ito mahalaga sa kanya. Naramdaman ni Logan na di mahalaga kay Nicole, kaya kinuha niya ang dokumento at tumanggo. Oo, Pangulo. Tumayo si Nicole at nagpunta upang makakuha ng isang tasa ng kape. Tiningnan ni Logan ang kanyang schedule. May isang partido ngayong gabi na inanyayahan si Pangulong Grant, ngunit hiniling niya sa iyo na pumunta sa kanyang kapalit. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Bakit ako? Tumanggo si Logan, nakakagulat. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Dahil nakuha ni Nicole ang isang firm foothold sa Stanton Corporation pagkatapos ng kanyang diborsyo, maraming mga pag-andar sa negosyo ang mag-anyaya rin kay Nicole. Bakit bigla na lang, may isang tao na hindi na nagpunta alinsunod sa mga patakaran? Narinig ko na si Ava York ay naruroon din, at ang piging na ito ay para sa kanya. Mayroong palaging ilang pag-unawa sa taset sa pagitan ng mga katulong na may mataas na antas, kaya hindi ginugol ni Logan ang labis na pagsisikap upang magtanong tungkol dito. Tumawa si Nicole nang marinig niya ito. Ang babaeng iyon ay marahil ay gaganapin ang isang sama ng loob na ipinadala siya ni Nicole sa isang psychiatric hospital noong nakaraan. Maglingkod sa kanya ng tama. Binalaan ko siya dati. Naisip ni Nicole. Siya ay nasa isang mabuting kalagayan, at ang kanyang isip ay aktibo. Ibinigay ni Ava ang paanyaya na ibigay dahil ayaw niya akong puntahan. Ayaw niya akong makita, di ba? Well, pagkatapos ay kailangan kong pumunta at bigyan siya ng isang mahirap na oras. Naisip ni Nicole. Pupunta ako pagkatapos kong magpalit. Sa pamamagitan ng paraan, sabihan si Harvey Sage na sumama sa akin. Si Harvey Sage ay ang bagong tagapagsalita ng produkto ng Stanton Corporation, kaya't si Nicole ay sumasang-ayon sa paggawa ng halaga ng kanyang pera. Tumanggo si Logan, lumingon, at hiniling ang manager ni Harvey na dalhin siya. Ang manager ni Harvey ay hindi nag-atubiling dalhin ang abalang Harvey nang marinig niya na nais ni Nicole na si Harvey bilang isang kasamang lalaki. Ang manager ni Harvey ay orihinal na nanginginig sa takot na tatapusin ng Stanton Corporation ang kontrata. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay wala ng anumang mga aktibidad sa pag-endorso ng negosyo na may napakaraming mga iskandalo na nakapaligid sa kanya. Makalipas ang 20 minuto, nakita ni Nicole si Harvey sa ibaba na naghahanap ng suit. Si Harvey ay matangkad, at payat. Napakagwapo din niya na may magagandang proporsyon ng mga tampok at isang mahusay na pag-uugali. Bagaman siya ay nagdebo sa parehong panahon tulad ni Fabian, si Harvey ay 2 o 3 taong mas matanda kaysa kay Fabian. Ang pagkakaroon ni Fabian sa showbiz ay bilang isang idolo at lagi siyang walang kasalanan ng ngiti sa kanyang mukha. Si Harvey, sa kabilang banda, ay may malalim at nalulumbay na mga mata. Siya ay na-marginalized sa mga nakaraang taon at walang mga koneksyon sa showbiz. Sa mga hindi magandang bagay na nangyayari sa kanya ng paisa-isa, wala nang inaasahan si Harvey. Nang makita ni Harvey si Nicole, wala siyang maraming ekspresyon at tumanggo lamang. Ang manager sa tabi ni Harvey ay hinimas siya ng walang pag-asa at sinabi ng may mahiyain na ngiti, "Salamat, Miss Stanton, sa pag-anyaya sa amin." Si Harvey ay medyo introvert, ngunit gwapo siya at tiyak na magmukhang mabuti bilang isang kasama. Tiyak na ilalagay natin ang pag-endorso na ito sa aktibidad bilang aming sukdulang prioridad. Tumingin si Logan kay Nicole, na medyo walang tiyaga. Kaya, humakbang si Logan upang pigilan ang manager na makipag-usap. Halos oras na. Harvey, sumakay sa kotse. Ang manager ay awkwardly gumawa ng paraan para kay Harvey, na tumanggo at yumuko upang makapasok sa kotse. Tumingin ang driver kay Nicole at sinimulan kaagad ang kotse. Tahimik ang sasakyan at may paboritong amoy ni Nicole. Nang dumating ang sasakyan sa clubhouse, biglang tumunog ang telepono ni Nicole sa loob ng kotse. Ang atensyon ni Nicole ay nakuha mula sa kanyang pahina ng iPad,
ngunit hindi sinasadyang nahulog ang kanyang telepono nang itinaas niya ang kanyang kamay. Sumimangot siya. Bago siya yumuko upang kunin ito, may isang tao na kumuha ito para sa kanya. Kabanata 963. Siya ay walang narinig. Ibinigay ni Harvey Sage ang telepono ni Nicole sa kanya, walang ekspresyon. Sinabi ni Nicole, "Salamat. Malugod ka." Ito ay isang tawag mula kay Clayton, kaya kinuha ito ni Nicole. "Pretty lady, nagtatrabaho ka ba sa overtime? Gusto mo bang kunin kita?" Walang sino man ang maaaring pigilan ang malambot at bata na tinig ni Lil Michael nang magsimula siyang kumilos. Malumanay nang ngumiti si Nicole sa kanyang mga mata. "Kailangan kong dumalo sa isang kaganapan, kaya hindi na ako makakauwi." "Kumain ka na ba, Michael?" "O hindi. Ano ang dapat kong gawin?" "Hindi ako makakain nang hindi ka nakikita, magandang ginang." Malungkot na nagbulong si Lil Michael. Si Nicole ay nakabagbag damdamin at malapit nang hikayatin siyang kumain ng maayos kapag ang isa pang may sapat na gulang at banayad na tinig ay dumaan. Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Wala pa siyang hapunan, ngunit kinain niya ang lahat ng merienda na hiniling mo kay Logan na ipadala. Ang tono ni Clayton ay medyo walang magawa. Si Lil Michael ay nag-retort, "Lumalaki pa rin ako, kaya ano ang mali sa pagkain ng ilang merienda?" Ang tono ni Nicole ay banayad tulad ng sinabi niya, "Lil Michael, makinig sa tatay. Hindi ka makakain ng maraming merienda. Sabihan ko rin si Logan na magpadala ng maraming mga problema sa pagsasanay, tandaan na gawin ang iyong araling bahay." Ang mababang, malambing na pagtawa ni Clayton bago niya napagtanto na si Clayton ay nasa kabilang dulo ng tawag. "Huwag kang mag-alala, hindi isang solong tanong ang nasasayang." Sa kabutihang palad, si Nicole ay hindi nakaharap kay Clayton nang magsalita siya sa tono na iyon upang mag-coax ang bata. Kung hindi man, nais niyang bumulusok sa lupa. Binago ni Clayton ang paksa. "Pupunta ka ba sa Aurora Club?" Hindi kataka-taka na malalaman ni Clayton ang big shot tungkol sa anumang mga aktibidad sa bilog. Sinabi ni Nicole, "Manam, darating ka rin." Si Clayton ay nasa isang pickle. Ang nurse ni Michael at bodyguard ay nagpunta sa hotel upang mag-pack ng ilang mga bagay, kaya natatakot ako na hindi ako makalayo. Ito ay hindi isang mahalagang kaganapan, kaya huwag mong dalhin ito sa puso. "Nag-iisa ka ba?" Ito ang tanong na nais ni Clayton na tanungin. Tahimik na kinagat ni Nicole ang labi. "Kailan ba ako nagkulang ng isang kasamang lalaki?" Bumantong hininga si Clayton. "Maghintay, iniisip ko pa rin na mahalaga ka." Magbibihis ako at magtungo. "Tatay, sinasaktan mo ang aking pagmamataas ng labis." Sigaw ni Lil Michael bilang protesta. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. "Inilabas ko lang ang tagapagsalita para sa produkto ng kumpanya. Hindi ka maaaring dumating upang magnakaw ng limelight." Tahimik sandali si Clayton. "Sige, ikaw ang boss." Ang dalawa sa kanila ay nagsabi ng ilang higit pang mga salita at binaba ang tawag. Ang kapaligiran sa kotse ay tahimik para sa isang paglalakbay. Nasanay na ang driver, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ni Harvey ang lahat ng mga lihim na ito. Pagkatapos ng lahat, nakaupo sila malapit sa bawat isa sa kotse, kaya maririnig ni Harvey ang mga nilalaman ng tawag sa telepono. Sa wakas natanto ni Nicole na ang ibang tao ay naroon at nakaramdam ng panghihinayang. Ang taong karahasan sa tahanan na ito ay hindi lumibot sa pakikipag-usap na walang kaparirikan, di ba? Sinulyapan niya ang mga patagilid. Kinagat ni Harvey ang kanyang mga labi at sinabi sa malamig na tono, "Wala akong narinig." Sumiksik si Nicole. Iyon ay nangangahulugang narinig niya ang lahat. "Ano ang relasyon mo kay Ava York?" Dapat na tinanong ni Nicole ito. Kung wala silang relasyon, bakit susubukan ni Ava York na sabotahe ang Stanton Corporation at makikinabang kay Harvey sa proseso? Ang mga kilay ni Harvey ay niniting. Ang kanyang kamay sa kanyang kondongan ay clenched up. Sino si Ava York? Ang maliit na pagkilos na ito ay talagang halata. Ang domestic na karahasan ng tao ay hindi maaaring kumilos. Naisip ni Nicole. Ang mga mata ni Nicole ay medyo malamig. Unti-unting kumupas ang ngiti niya. Walang sino man sa kotse ang nagsalita muli, ngunit nadama ni Harvey na mas kinakabahan. Huminto ang sasakyan sa pasukan ng club. Agad na dumating ang isang porter upang buksan ang pintuan. Ang mukha ni Nicole ay gaganapin ang isang malungkot at walang malasakit na ngiti.
Nakamamanghang sa gayong walang kap-oras na kagandahan na nagparamdam sa mga tao ng isang nakamamatay na pangakit, subalit hindi siya napapansin. Nakita ni Nicole si Ava York, na nakahalo sa loob, at naglakad sa estilo. Kabanata 964. Tattletale. Ang mukha ni Ava ay mahina. Nang makita niya si Nicole humigpit. Nagulat si Ava at nagtaka sa pagdating ni Nicole. Ang paanyaya ay hindi para sa kanya, ngunit siya talaga ay dumating. Tumingin si Nicole sa matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Ava York. Ang kaganapang ito ay inayos ng matandang ito, na matagal nang tahimik. Ang matanda ay may ilang katayuan at kapangyarihan, ngunit unti-unting pinalitan siya ng mga bagong puwersa. Kahit na, siya ay mas maimpluwensyang at mas mayaman kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang mga kontak at mapagkukunan na naipon ay naroroon pa rin. Ang mga tao sa mundo ng negosyo ay higit pa o mas mababa ang iginagalang sa kanya. Kaya, maraming pamilyar na mga lumang bosses ang dumating sa piging na ito. Ngumiti si Nicole. Ang matandang lalaki ay natural na nakilala si Nicole dahil nakita niya siyang lumaki bilang isang bata. Humakbang siya. Miss Stanton, maligayang pagdating. Dapat natawagan kang Pangulong Nicole ngayon, di ba? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Uncle, tinatanggap mo ba talaga ako? Akala ko nasaktan kita kahit papaano. Sumimangot ang matandang lalaki. Bakit mo nasabi yon? Sinulyapan ni Nicole si Ava, na nakatayo sa tabi ng matanda. Malinaw na naging panahunan ang ekspresyon ni Ava. Bakit ka lamang nagpadala ng isang paanyaya sa aking kapatid at nakalimutan na ipadala ito sa akin? Malinaw na mayroon akong pinakamahusay na relasyon sa iyo noong bata pa ako. Ang matandang lalaki ay tumawa ng walang magawa, paano kita makalimutan? Tumahimik siya at biglang naalala ang isang bagay, pagkatapos ay sumulyap kay Ava at tahimik sa loob ng ilang segundo. Ang matandang lalaki ay tila nag-iisip tungkol sa isang bagay. Nagyelo si Ava. Ngumiti siya ng mahigpit at humingi ng tawad. Kasalanan ko. Kapag ipinakita sa akin ng aking mga subordinate ang listahan, hindi ko ito sinuri ng mabuti. Miss Stanton, paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan. Ang kilay ng matandang lalaki ay lumuwag, at ang kanyang tono ay lumalim ng bahagya. Huwag panatilihin ang mga kawani na walang pag-iingat. Ngumiti si Nicole at sinabing may kaakit-akit na boses, kalimutan mo ito. Hindi ko nais na isipin ng mga tao na napunta ako rito para lamang kay Tattletale. Hiniling ako ng aking kapatid na makihalubilo, hindi upang pumili ng away. Itinuro sa kanya ng matanda. O anak, hindi kita nakita ng ilang taon at katulad ka pa rin ng iyong ama, tulad ng isang maliit na fox. Tumawa si Nicole at lumingon upang ipakilala si Harvey. Ang aking kasamang lalaki, si Harvey Sage, ang sikat na aktor. Kapag narinig ng matanda na si Harvey ay isang artista, wala siyang pakialam at nagpalitan lamang ng ilang mga kasiya siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga aktor sa mata ng mga ordinaryong tao ay isang sagradong pag-iral, ngunit sa bilog ng negosyo, ang propsyong ito ay hindi maganda. Sige, pumasok ka at maghang sa paligid. Nasa loob din si Carter. Si Nicole ay ngumiti. Sa katunayan, mas interesado si Nicole na malaman kung bakit si Ava ay nasa tabi ng matanda. Gayunpaman, nahulaan niya na malapit na niyang malaman. Sinabi ni Nicole ng ilang mga salita at kinuha si Harvey sa loob. Sa isang sulyap, nakita niya na ang pangulo ng Golden Sea Corporation ay naroon din. Ang kanyang anak na babae, na ipinagdiriwang lamang ang kanyang kaarawan, ay naroon din. Ano ang isang buhay na partido? Ang anak na babae na iyon ay nababato at naskan ang buong silid. Nang makita niya si Nicole, dumiretso siya. Miss Stanton, matagal na. Binati ng batang babae si Nicole ang paraan ng pagbati ng mga matatanda sa bawat isa at ngumiti habang hawak niya ang isang baso ng orange juice sa kanyang kamay. Nakasuot siya ng isang disenteng damit na naging hitsura niya na parang isang lady sa unang sulyap. Maraming mga high society ladies sa paligid, ngunit ang batang babae ay dumating upang batiin si Nicole sa pamamagitan ng kagustuhan. Maging ang pangulo ng Golden Sea Corporation ay nagulat. Kailan pamilyar ang aking anak na babae kay Nicole Stanton? Natatakot na ang kanyang anak na babae ay magdulot ng problema, nagmadali siyang sinundan siya. Miss Stanton, ito ang aking anak na babae, si Hailey.
Nasa kanyang mapaghimagsik na yugto at hindi alam ang mga patakaran, kaya't mangyaring huwag masaktan. Tumawa si Nicole. Ngumiti siya habang nakatingin sa babae. Parang pinatawad siya. Bakit ako? Dumalo rin ako sa kaarawan ng iyong anak na babae noong nakaraan. Hailey, nagustuhan mo ba ang aking regalo? Ngumiti ang maliit na batang babae at itinaas ang kilay niya. Gusto ko ito ng sobra. Mayroon din itong pangalan na nakaukit sa loob. Idinagdag ng taga-disenyo ang maliit na detalye na alam ni Nicole. Kabanata 665. Ang nais ay lumukso sa tuktok. Hindi inisip ni Nicole na ang anak na babae ng Pangulo ng Golden Sea Corporation ay mapapansin ang detalyeng ito. Parang nasiyahan din siya dito. Ang Pangulo ng Golden Sea Corporation ay hinalinhan nang makita na walang balak na sisihin ni Nicole ang kanyang anak na babae. Opisyal na nagsimula ang piging. Nanginig ang matandang lalaki at lumakad papunta sa entablado, puno ng kagalakan. Ito ay isang malaking karangalan na narito ang lahat. Gusto kong ibahagi ang ilang magagandang balita sa inyo. Ang piging na ito ay gaganapin sa Asol. Kahit na naisip ni Nicole na ito ay isang ordinaryong pagtitipon sa lipunan. Hindi niya inakala na ito ay isang malaking masayang kaganapan. Tumayo si Ava York sa gilid. Ang kanyang postura ay matikas at kaaya-aya. Ngayon, ibinigay niya ang kanyang kalamangan at hindi nagsusuot ng anumang sexy o nagbubunyag na damit. Sa halip, naglaro siya ng maganda at nagbihis ng konserbatibo at disente. Itinuro ng matanda si Ava at malinaw na medyo emosyonal. Ang kanyang mga mata ay may luha tulad ng sinabi niya, 30 taon na ang nakalilipas, nawala ang aking bunsong anak na babae. Ngayon, natagpuan ko siya, si Ava York. Natigilan ang karamihan. Napakaraming mga panga ng mga tao ang bumagsak sa pagkabigla. Si Nicole ay walang pagbubukod. Nakita niya ang nasa sabik na hitsura ng matandang lalaki, at sadyang inilipat ni Ava ang ekspresyon. Ang lahat ng ito ay nakakagulat. Bumalik noon, narinig ni Nicole na iniwan ng matanda ang kanyang anak na babae sa pintuan ng kliyente at pumasok sa loob upang makipag-usap sa negosyo. Nang lumabas siya muli, wala na siya. Matapos maghanap ng maraming taon, nawalan ng pag-asa ang matandang lalaki. Bumalik noon, ang matandang lalaki ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Floyd. Palagi niyang gusto na yakapin ang batang si Nicole nang makita siya. Nang maglaon, nadama ni Floyd na ang kanyang kaibigan ay nababaliw, kaya hindi pinayagan ni Floyd si Nicole na muling maghang sa paligid ng taong iyon. Pagkatapos nito, unti-unting lumayo si Floyd. Alam ni Nicole na kahit na ang matandang lalaki ay mayroon pa ring isa pang anak na lalaki at anak na babae, hindi pa rin niya nakuha ang kanyang nawawalang bunsong anak na babae. Hindi niya inaasahan na ito si Ava York. Bigla, may lumitaw sa likuran ni Nicole na may isang bata at galit na tinig, ang babaeng iyon ay nangangarap na lumundag sa tuktok. Ngayon, nakamit niya ito, ngunit hindi siya ang nag-iisang anak na babae sa pamilyang iyon. Ang kanyang kapatid na lalaki ay matagal nang nahahati sa family fortune. Nilinggan ni Nicole ang kanyang ulo at tiningnan si Hailey, ang pinapaboran na binibini. Ang mga malinaw na mata ni Hailey, sa oras na ito, ay madilim at disdainful. Nagsalita si Nicole sa isang mapurol na tinig. Alam mo tungkol dito. Itinaas ni Hailey ang kanyang baba, disdainful at mayabang. Siyempre, alam ko. Alam ko rin na malapit na siyang maging ina. Ang mga mata ni Nicole ay sumabog sa isang bakas ng sorpresa. Kung si Ava ay isang manliligaw sa Pangulo ng Golden Sea Corporation na wala sa desperasyon noon, bakit nais niyang makisali sa kanya ngayon na mayroon siyang maaasahang pamilya na sumusuporta sa kanya? Ang mga tunay na damdamin ay nasa talahanayan dahil talagang mahirap na magkaroon ng anumang damdamin para sa Pangulo ng Golden Sea Corporation batay lamang sa kanyang balding na buhok. Ang matandang lalaki na ito ay talagang mapagkunwari. Nais niyang gamitin ang kanyang anak na babae na hinahanap niya sa lahat ng mga taon na ito bilang isang bargaining chip sa isang kasal ng kaginhawaan, kaya gaano karaming pagmamahal. Ibinaba ni Hailey ang kanyang boses habang nakikipag-usap kay Nicole. Talagang naramdaman ni Nicole na walang magawa. Ang isang menor de edad na masamang tao sa harap niya ay nagparamdam sa kanya na parang tumatawa at umiiyak. Nakikita niya sa pamamagitan ng mga saloobin ng batang ito ng isang sulyap. Kinamumuhian ni Nicole si Ava. Maaari bang isipin na ang maliit na batang babae na ito ay isang gang dahil dito?
Hindi alintana, ito ay mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng isa pang babae tulad ni Eva. Si Nicole, na hindi nagbabalak na sagutin, matiyag ang ipinaliwanag, siya ay umiiyak hindi para sa pagmamahal. Gaano karaming pag-ibig ang maaaring magkaroon ng bawat isa nang hindi nila nakita ang bawat isa ng higit sa 30 taon. Marahil ay umiiyak siya dahil sa pagkakasala at pagsisi sa sarili, ngunit nakikita na ang Miss York ay nabubuhay ng isang mabuting buhay, ang pagkakasala at pagsisi sa sarili ay marahil ay mawawala sa lalong madaling panahon. Kung mangyayari ito sa isang ordinaryong pamilya, maaaring gumuho ang langit kung nawalan sila ng bata. Gayunpaman, sa ganitong uri ng pamilya na mayaman, walang kakulangan sa mga bata, lalo na ang mga bata na pilak. Ang matandang lalaki ay may isa pang anak na lalaki at anak na babae, kaya hindi siya nagkulang ng pagkakamag-anak. Siya ay higit na nahuli lamang sa pagsisi sa sarili para sa pagkawala ng isang bata. Kabanata 966. Ang iyong larwang lalaki ay wala na. Tumanggo si Hailey. Nang lumingon siya, nakita ni Hailey na si Nicole ay naglakad na sa isang sofa, naupo, at walang tigil na ibinubuhos ang kanyang sarili ng isang baso ng juice. Hindi pinansin ni Nicole ang pagbabago sa sitwasyon. Hindi mahalaga kung sino ang anak na babae na si Eva, wala lang si Nicole. Maraming mga paraan upang makitungo sa kanya pa rin. Umupo si Harvey na hindi kalayuan kay Nicole at pinanood ang kanyang mga paggalaw paminsan-minsan na may tahimik na ekspresyon. Talagang tumakbo si Hailey at umupo sa tabi ni Nicole. Huling oras nang ipadala mo siya sa psychiatric hospital, tumakbo siya pabalik sa aking ama na umiiyak at sumisigaw. Ang aking ama ay talagang inilipat sa kanya at binigyan siya ng isang $30 milyong na bahay, pagkatapos ay kahit papaano ay hindi siya nagagalit kahit kailan. Kinagat ni Nicole ang labi niya. Hindi niya alam ito dahil ang pangulo ng Golden Sea Corporation ay hindi makakasakit kay Nicole dahil sa isang may bahay. Pagkatapos ng lahat, nais ng lahat na panatilihin ang kanilang imahe. Matapos niyang kilalanin ng matandang ito, hindi nagtagal para sa alingaungaw ng kanyang pag-aasawa sa aking ama na kumalat para sa kooperasyon ng dalawang kumpanya. Ang babaeng ito ay may sakit sa ulo. Namatay ang aking ina maraming taon na ang nakalilipas. At ang babaeng nasa tabi ng aking ama ay hindi tumigil, gayunpaman gusto pa rin niyang magpakasal sa kanya. Galit na kinuha ni Hailey ang baso ng alak sa mesa at bumagsak ito. Nagtaas ng kilay si Nicole. Ang isang alyansa sa kasal ay mas mahusay pa kaysa sa pagiging isang may bahay. Sa halip na ipaalam sa matandang lalaki na lumapit si Eva sa Golden Sea Corporation para sa hindi magandang layunin, si Eva ay maaaring bumubuo rin ng kanyang sariling pagganap upang hubugin ang kanyang sarili bilang isang taong mapagmahal. Si Eva ay nagpakasal sa pangulo ng Golden Sea Corporation ay hindi lamang pagsamahin ang kanyang posisyon, ngunit makakatulong din ito sa negosyo ng matanda. Pagkatapos, ang matandang lalaki ay dote sa kanya pa. Pinapatay niya ang 3 ibon na may isang bato. Hindi nakakagulat na magagawa ni Eva ng maayos sa Sindro International. Ang kanyang utak ay medyo maliksi. Habang si Nicole ay malalim sa pag-iisip, pinuna siya ni Hailey. Tumakbo ang larwang lalaki mo. Tumalon ang kilay ni Nicole habang natigilan siya sa salitang ito. Boy toy. Tumawa si Hailey at ngumiti kay Nicole ng misteryos. Siya ay isang bumabagsak na bituin na isang domestic abuser. Binago mo ba ang iyong mga kagustuhan? Ikaw ay isang mag-aaral sa ilalim ng iyong edad. Bakit ka nagmamalasakit? Nginat-ngat ni Nicole ang kanyang mga ngipin sa likod at binalaan siya. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ni Hailey ang babala ni Nicole. Lahat ng aking mga kaklase ay sumasamba sa iyo. Ikaw ay isang modelo lamang para sa mga kababaihan. Ang sinumang lalaki na lumilitaw sa tabi mo ay ang iyong larwang lalaki. Hindi na rin makapagpanggap na ngumiti si Nicole. Ang aking reputasyon sa mga bata ay napakasama ngayon. Sinubukan niyang ipaliwanag ng matyaga. Kaibigan ko lang yan. Itinaas ni Hailey ang kanyang mga mata sa isang anggulo at agad na nakagambala sa kalokohan ni Nicole. Ang iyong larwang lalaki ay tumakbo palayo sa bruha na iyon. Dapat ay hanggang sa walang kabutihan. Nais mo bang mahuli ang mga ito sa kilos? Tumingin si Nicole kay Hailey, dumbfounded at hindi nagsasalita. Kinaladkad ni Hailey si Nicole sa kanyang mga paa na may hitsura ng excitement. Tayo na. Kukuha ako ng litrato.
Walang magawa si Nicole at sinubukan na huwag maakit ang pansin. Si Harvey ay talagang wala sa kanyang orihinal na upuan. Nakikipag-usap si Nicole kay Hailey at hindi siya napansin. Hinayla ni Hailey si Nicole sa pamamagitan ng mga bends at umalis sa bulwagan. Nang sila ay nasa isang mahabang koridor, pinagaan nila ang kanilang mga hakbang. Hindi kalayuan, ang mga kurtina ay ruffled ng hangin, na inihayag ang dalawang hindi malinaw na mga figure Harvey at Ava. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at sumisigaw sa kanyang puso. Sinabi lang sa akin ni Harvey sa kotse na hindi niya kilala si Ava, ngunit ngayon ay nakikipagkita siya sa pribado. Sa palagay ba niya ay tanga ako? Agad siyang nagpasya na kanselahin ang kanyang kontrata sa sandaling bumalik na sila. Hindi lamang iyon, ngunit nais din niyang gawin siyang magbayad ng isang malaking halaga ng mga bayarin sa parusa. Itinaas na ni Hailey ang kanyang telepono at pinahit ang camera. Tahimik na pumunta si Nicole sa gilid sa likuran ng gabinete ng alak, kung saan maririnig niya ng mas malinaw. Dinala ka ni Nicole dito, na nangangahulugang naniniwala pa rin siya sa iyo. Mr. Sage, kailangan mong hakbangin ang iyong laro. Kabanata 967. Nais mong mamatay. Tumahimik si Harvey. Hindi siya nagsalita. Sinabi ni Ava, sa panahon ng iyong kontrata, kailangan mong sadyang bigyan ang mga reporter at chismis sa mga blogger ng ilang iskandalo. Kumuha ng isang iskandalo na larawan o kahit na ang mga produkto ng Badmouth Stanton Corporation sa isang pangkat ng chat. Sa ganoong paraan, gagawin ang Stanton Corporation. Nakaramdam si Nicole ng isang kakilakilabot na panginginig sa kanyang puso. Gusto talaga niyang itulak si Ava sa gusali. Naisip ni Nicole, mayroon siyang isang nais na kamatayan. Si Harvey, na tahimik, sa wakas ay nagsalita ng malinaw na tinig. Ang Stanton Corporation ay walang gagawin para sa akin. Kung mayroon man, ako ang unang dapat gagawa. Dinadala mo ba ako para sa isang tanga? Si Harvey ay naberated ng lahat dahil lamang sa inakusahan siya ng karahasan sa tahanan. Kung mayroong higit pang paputok na dumi sa kanya, si Harvey ay hindi kailanman magiging able upang linisin ang kanyang pangalan. Tumawa si Ava. Siyempre, hindi kita bibigyan ng masama. Ako ang nakakuha sa iyo ng kontrata na ito. Kapag tapos na ito, bibigyan kita ng isang malaking halaga ng pera. Kahit na huminto ka sa showbiz, ikaw pa rin ay mabuhay ng isang magandang buhay. Ang mga salita ni Ava ay diretso sa punto. Tumahimik ulit si Harvey at hindi nagsalita. Inisip ni Ava na ang kanyang mga salita ay naganap ng biglang umusbong ang boses ni Harvey. Maaari kang makahanap ng isang tao na gawin ang ganitong uri ng bagay na pagpapakamatay. Ang hindi makaligtas sa showbiz ay isang maliit na bagay. Kung papatayin ako, tutulungan mo ba akong linisin ang gulo? Nagbago ang mukha ni Ava. Naging malupit ang tono niya. Huwag kalimutan kung sino ang tumulong sa iyo upang makuha ang mga mapagkukunan. Sa palagay mo ba ay madaling makuha ang mga mapagkukunan ng Stanton Corporation? Maraming mga A-listers na mas mahusay kaysa sa iyong naghihintay sa linya, gayunpaman nakuha mo ang deal na ito ng pag-endorso. Si Harvey ay mahina na sumingit. Nag-sign ako sa Stanton Corporation, hindi sa iyo. Mayroon kang isang sama ng loob sa Stanton Corporation at nais pa ring gamitin ang kanilang mga bagay upang banta sa akin. Wala akong inaasahan. Kung mayroon kang kakayahan, maaari mong kanselahin ang kontrata sa akin. Pagkatapos nito, tumawa siya ng makang, lumingon, at umalis. Galit na galit si Ava. Ito ang lalaking artista na maingat kong napili. Siya ay isang artista lamang sa gilid ng pagretiro mula sa showbiz at halos walang naiwan ang mga tagahanga. Gaano siya katapang na nakikipag-usap sa akin ng labis. Nang umalis si Harvey, nakagapos siya sa lugar kung saan nagtatago si Nicole. Sa likuran ni Nicole, lihim na hinayla ni Hailey ang damit ni Nicole at nagsign para sa kanya na magmadali at umatras. Gayunpaman, tila huli na. Malapit na sila sa isa't isa. Sa sandaling lumakad sila palayo, matutuklasan sila dahil hindi maitago ang kanilang mga yapak. Ang mukha ni Harvey ay grim habang naglalakad siya. Nakita niya sina Nicole at Hailey sa sulok ng kanyang mata at nagyelo sandali. Kaagad pagkatapos, siya ay lumayo na parang walang nangyari nang hindi tumalikod. Parang hindi pa niya ito nakita. Gaano kaganda na walang nakalantad sa nakakagulat na sitwasyon na ito.
Lihim na nagbuntong hininga si Hailey sa gilid. Binigyan siya ni Nicole ng isang nakakatawang hitsura. Kung natatakot ka, bakit mo pa nais na dumating? Itinaas ni Hailey ang kanyang mga mata at tiningnan si Nicole na parang tulala siya. Iyon ay dahil hindi ibinaba ni Nicole ang kanyang tinig. Kaya, natural na naririnig ito ni Ava. Ang mukha ni Ava ay naging glum. Siya ay nagsalita ng alerto. Sino ang nandyan? Hinawakan ni Hailey si Nicole, na tinapik ang kanyang palso ng may katiyakan. Tumalikod si Nicole at naglakad palabas. Tahimik siyang sumando sa gabinete ng alak na may malamig na ngiti na mapula sa kanyang kalmadong mata. Ni Nicole, bakit ka nandito? Kailan ka narito? May isang bihirang pahiwatig ng gulat sa tono ni Ava. Natakot ba siya? Kanina pa ako narito. Ayaw ko lang abalahin ang iyong pag-uusap. Miss York, hindi kita binabati sa paghahanap ng iyong pamilya. Namula ang mukha ni Ava. Nginat-ngat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Nicole, orihinal na wala kaming laban sa isa't isa. Ikaw ang unang nagpadala sa akin sa isang psychiatric hospital. Iyon ay kapag nais kong maghiganti laban sa iyo. Dapat mong maunawaan, di ba? Kabanata 968. Ang tiyak na nakukuha ng isang matalo. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Gusto pa rin ni Ava na maunawaan ko kung bakit siya gumanti laban sa akin. Kakaiba. Ngumiti si Nicole at sinabing, naiintindihan ko. Sinabi ni Ava, mabuti iyon. Hindi sumang-ayon si Harvey, kaya't magpanggap lamang tayo na walang nangyari. Kami ay nasa parehong bilog sa hinaharap, kaya't mapayapa na tayo. May isang pagpos sa loob ng ilang segundo. Sa labas, tumaas ang matikas at malakas na musika. Ang lugar ay tahimik tulad ng ito ay nagyelo. Tumingin si Nicole sa mukha ni Ava at biglang tumawa ng malakas. Miss York, naiintindihan ko ang iyong kasuklam-suklam na pag-uugali. Pahalagahan ang tanging kaligayahan na naiwan mo, sapagkat, sa aking teritoryo, mas magagalit ka lamang sa hinaharap. Napangiti si Nicole. Ang puso ni Ava ay nasa gulat. Ang kanyang teritoryo. Naisip ko na sa wakas maaari akong maging pantay na paglalakad kay Nicole pagdating ko sa aking bagong tahanan. Naisip ko na dahil kami ay mula sa parehong bilog, nanalo si Nicole sa matagal nang nawala na anak na babae ng isang kakilala upang mapanatili ang kanyang reputasyon. Ang bagong pagkakakilanlan na ito ay ang aking pinakamahusay na proteksyon, ngunit nakalimutan ko na ang lugar na ito ay teritoryo ni Nicole. Naisip ni Ava. Nang tapos na si Nicole, lumingon siya ng light smile at lumakad pabalik na may isang masiglang postura. Ang tunog ng kanyang mataas na takong ay presko at matalim. Naramdaman ni Ava na ang bawat hakbang na kinuha ni Nicole ay humakbang sa dulo ng kanyang puso. Mabilis na nahuli ni Hailey si Nicole na may higit na paghanga at pagsamba sa kanyang pagpapahayag. Nicole, ikaw ay sobrang cool na ngayon. Ang iyong aura ay masyadong malakas. Na ang iba ay hindi kahit na maglakas loob na huminga sa harap mo. Kamangha-manghang. Si Nicole ay hindi nagsasalita sa napakarumi dahil kay Hailey sa tulad ng isang matikas na okasyon. Hindi rin niya ma-reprimand ang batang babae. Sa gayon, maaari lamang ngumiti si Nicole nang walang pasubali. Ilang mga salita lamang ito. Magagawa mo rin ito. Umiling-iling si Hailey sa mahusay na kamalayan sa sarili. Hindi ko kaya. Kung sasabihin ko kung ano ang sinabi mo, siguradong makakakuha ako ng isang matalo. Sumimangot si Nicole. Ang babaeng iyon ay nangahas pa ring matumbok ka. Of course, hindi siya maglakas loob, ngunit sasabihin niya sa aking ama tungkol dito. Siya ang pinakamahusay sa pag-uudyok sa aking ama at gawing mas pilit ang relasyon sa pagitan ko at ng aking ama. Kung nalaman ng aking ama na sinabi ko ang mga bagay na iyon sa iyo sinabi lang, tiyak na sasampalin niya ako. Tila siya ay talagang nakakuha ng disiplina ng maraming bago at salita na may karanasan. Naisip ni Nicole. Snide ni Nicole. Ang mga maliwanag na ilaw mula sa bulwagan ay umaapaw sa labas. Tumayo roon si Nicole na may mga niniting na browser at isang ngiti na tila nagyelo. Kung gayon kailangan mong mag-ingat. Sabi ni Nicole. Si Hailey ay nagagalit. Matapos ang ilang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang telepono. Walang gaanong nilalaman ng viral sa video na kinuha ko ngayon, ngunit kapaki-pakinabang para sa iyo na panatilihin ito. Gusto mo ba ito? Naisip ito ni Nicole at kinuha ang kanyang telepono. Oo, gusto ko ito.
Masayang idinagdag ni Hailey si Nicole sa isang app at ipinadala ang video sa kanya. Nasiyahan si Nicole at inalis ang telepono. Ito ay magandang blackmail. Ito ay isang basura na hindi panatilihin ito. Nang lumingon lang si Nicole, nahuli siya ni Hailey. Nicole, hindi mo tatanggalin ang aking contact mamaya, di ba? Hindi. Ngumiti si Hailey. Mahusay. Kung nalaman ng iba na mayroon ako ng iyong numero, maiinggit sila. Si Nicole ay hindi nagsasalita at naisip, dapat ba akong maging masaya tungkol dito? Tumawa siya at kinuha ang pagkakataon na umalis. Kapag natapos na ang kaganapan, nadama din si Nicole ng kaunting pagod. Naghihintay sa kanya si Harvey nang walang kaunting kawalan ng tiyaga. Siya ay tulad ng isang sariwang graduate na lumabas lamang sa trabaho, masigasig at magalang nang hindi nagpapakita ng anumang pagkagalit. Naglakad si Nicole at sinabi sa isang malabong tinig, "Tayo na." Matapos ang nangyari, nagbago ang isip ni Nicole. Kabanata 969. Kumita ng pera kasama nito. Inisip ni Nicole na hindi siya dapat magmadali ang bagay na wakasan ang kontrata ni Harvey. Ang reaksyon ni Harvey ay lampas sa kanyang inaasahan. Ito ay naging hindi siya isang hanggal na tao. Pagkatapos ay muli, paano ang isang matalinong tao na katulad niya ay isang pang-aabuso? Hindi maiwasang makaramdam si Nicole ng kaunting kakaiba, ngunit hindi siya nagtanong. Sinundan siya ni Harvey sa mga hakbang, binuksan ang kanyang bibig, at sa wakas ay nagsalita. "Miss Stanton, pasensya na." Tumingin sa kanya si Nicole. "Paumanhin para sa ano? Nagsinungaling ako sa iyo sa daan. Alam ko talaga si Ava York. Oh, kaya tungkol dito." Naisip ni Nicole. Ang mukha ni Nicole ay walang malasakit. "Kung gayon bakit ka nagsinungaling sa akin?" Malalim at malamig ang tono ni Harvey. "Alam kong may dahilan para makuha niya ako sa pag-endorso ng Stanton Corporation, at hindi ko nais na maiuri sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Harvey." Gayunpaman, nang makita ni Harvey si Nicole sa likod ng gabinete ng alak, ang kanyang puso ay naging ganap na malamig. Malugod ang hangin. Hinigpitan ni Nicole ang kanyang jacket sa kanyang katawan. Sige. Marahil ang sinabi niya ay totoo at hindi magsisinungaling. Dumating na ang sasakyan niya sa pintuan. "Miss Stanton, mangyaring maging maawain kapag tinatapos ang kontrata na nakikita dahil hindi ako sumasang-ayon sa kanyang kahilingan." Alam ni Harvey ang kapangyarihan ng mga legal na koponan ng mga malalaking korporasyong ito. Bihira silang magkaroon ng budi. Kahit na ang korporasyon ay unang kanselahin ang kontrata, ang taong nagtapos sa pagkawala ng pera ay madalas na maging tagapagsalita. Tumagilid si Nicole sa kanyang ulo at sinuri siya. "Tapusin ang kontrata. Ma'am, originally, hindi ako naglakas loob na asahan ang pag-endorso na ito, ngunit nabubuhay ako ngayon dahil wala akong ibang trabaho." Ngumiti si Harvey. Ang kanyang malamig at aloof na ekspresyon sa buong gabi sa wakas ay pumutok sa sandaling ito. Inisip ito ni Nicole ng ilang sandali bago siya gumanti. Ang ibig niyang sabihin ay nabubuhay siya sa pagtatapos ng bayad. Ito ay masyadong malungkot. Marahil ay masyadong nakakagulat ang titig ni Nicole, kaya lumingon si Harvey at iniwasan ang kanyang tingin. Ang isang tao ay maaari lamang ibagsak ang kanyang pagmamataas sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ang kanyang limitasyon. Kinagat ni Nicole ang labi. Hindi na masyadong malamig ang boses niya. "Sa pagtingin ng iyong katapatan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pumunta sa opisina bukas ng umaga upang hanapin ako. Pag-uusapan natin ang kontrata." Ang susunod na segundo, tiningnan siya ni Harvey sa pagkabigla. Isang pagkakataon. Si Harvey ay hindi nag-isip tungkol sa isang pagkakataon mula sa Stanton Corporation. Upang maging matapat, nang tinanong siya ni Ava na magsabotahe ng Stanton Corporation, hindi na siya gumalaw. Ito ay lamang ay ang hangarin ni Ava ay masyadong halata. Ang hanggal na iyon ay nais lamang ni Harvey na maging scapegoat. Si Harvey ay halos hindi pa rin nakaligtas sa industriya ng libangan. Kung talagang ginawa niya tulad ng sinabi ni Ava, natatakot siya na mamatay siya ng isang masakit na kamatayan. Bago magreaksyon ang utak ni Harvey, tumalikod na si Nicole. Binuksan ng driver ang pintuan ng kotse para sa kanya, at tila may ibang tao sa loob ng kotse. Huminto si Harvey sa kanyang mga truck at hindi tinignan si Nicole. Yumuko si Nicole at nakita si Clayton, na pinagsama sa kadiliman ng kotse.
Kahit na sa malamig na kadiliman, ang mga buto ng kilay ni Clayton ay banayad. Mukha siyang malinis at babala. Ang kanyang mga mata ay kristal na malinaw, malamig, at malinis. Medyo nagulat si Nicole. Bakit ka nandito? Si Clayton ay nasa kotse na naghihintay ng napakatagal na kahit na ang kanyang katawan ay nasaktan ng ilaw na halimuyak ng kotse. Tumingin siya sa kanya at ngumiti, pagkatapos ay inabot at hinayla ang kanyang palso, upang makapasok siya sa kotse. Gayunpaman, si Nicole ay nagsuot ng isang payat na palda at hindi mabuksan ang kanyang mga binti. Nang lumakad na lang siya papunta sa sasakyan, kinaladkad siya sa kanyang mga bisig. Ang dulo ng kanyang ilong ay hinawakan ang matigas na balikat ni Clayton. Ang kanyang mainit at malinis na makahoy na halimuyak ay sumulpot sa kanyang ilong at inilagay siya sa isang panandaliang pag-aalinlangan. Maingat na tinapik ni Clayton ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tinging may gulat. Nasaan ka na, Tamon? Magiliw ang tono niya. Ngumiti si Nicole. Sa ilong ko. Medyo masakit pa ang ilong niya. Kabanata 770 ginawa niya ang kanyang tungkulin. Maingat na hinawakan ni Clayton ang ilong ni Nicole. Malambot ang kanyang mga mata. Napaka-heartbroken niya. Gayunpaman, mabilis na nakalimutan ni Nicole ang tungkol sa sakit. Hindi na ito masakit sa loob ng ilang segundo. Ang driver ay nagubo sa harap. Miss, saan tayo pupunta? Agad na naghiwalay sina Clayton at Nicole. Noon lamang nila napagtanto na ang kanilang distansya ngayon ay tila medyo malapit. Si Nicole, na laging alerto, ay hindi rin napagtanto na ang kanyang ligtas na distansya ay pinaikli. Ang kanyang mukha ay nadama ng isang maliit na mainit-init habang kinakapit niya ang kanyang mas mababang labi upang pakalmayan ang kanyang sarili. Pumunta tayo sa apartment. Ngumiti si Clayton nang marinig niya ito. Hindi siya tumira sa kanya at sinagot ang naunang tanong niya. Nakatulog si Lil Michael, kaya't bumaba ako upang kunin ka. Pumunta ka ba talaga? Nagulat si Nicole. Ito ay malinaw na kabaligtaran ng direksyon. Kaya andito ako. Well, kung sasabihin niya ito. Naisip ni Nicole. Ang driver ay nag-ambala sa isang bihirang okasyon. Si Ginoong Son ay naghihintay sa kotse ng 2 oras. Lumabas ang driver para sa isang huling gabing merienda, pinausukan ang 2 sigarilyo, at bumalik upang makita na si Clayton ay nakaupo pa rin tulad ng isang eskultura ng yelo, hindi gumagalaw. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng driver ang gayong tao pagkatapos ng lahat ng kanyang mga taon ng karanasan. Si Clayton Sloan ay malinaw na may mataas na net na nagkakahalaga at tumugma kay Nicole sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan. Gayunpaman, siya ay lamang ng 2 labis na labis kasama ang dating asawa ni Nicole na si Eric Ferguson. Tumingin si Nicole sa Clayton. Nag-antay ka ng 2 oras. Ngumiti si Clayton habang sinulyapan niya ang driver. Salamat sa tulong, bro. Tumingin siya kay Nicole ng natural at sinabing, hindi kailanman nakakabagabag para sa akin na kunin ka. Sandali na hinawakan ni Nicole ang kanyang paghinga. Sa kabutihang palad ang mga ilaw ng kotse ay malabo. Kung hindi man, ang pamumula ng kanyang mga tainga ay hindi maitago. Ang matamis na pag-uusap ay talagang kaaya-aya na makinig. Naisip ni Nicole. Hindi mo ba kailangang ibalik ang iyong kasamang lalaki? Mabait na tanong ni Clayton. Sumulyap si Nicole sa bintana. Si Harvey ay nasa telepono, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Umiling-iling siya. Hindi, wala siya sa trabaho. Ginawa ni Harvey ang kanyang tungkulin buong gabi at nagsikap. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Sinabi lang niya ito. Kung nais ni Nicole na ibalik si Harvey, hindi magiging masaya si Clayton tungkol dito. Bumalik sila sa apartment. Sinundan ni Clayton si Nicole sa loob. Nang pumasok si Nicole, napagtanto niya na natutulog si Lil Michael sa kanyang sopa. Tumingin si Nicole kay Clayton nang walang pagsasalita. Ganito ba kung paano niya tinatrato ang kanyang anak? Hinawakan ni Clayton ang kanyang ilong ng kaunting pagkakasala at gumawa ng isang dahilan. Paano wala na siyang silid tulugan? Ito ay hindi isang matalinong kasinungalingan, ngunit mayroon siyang nerve upang sabihin ito. Bulong ni Clayton upang aliwin siya. Okay lang, lalaki siya. Maaari niyang alagaan ang kanyang sarili. Sinulyapan siya ni Nicole, lumakad sa sofa, at inabot upang kunin si Lil Michael. Paano matulog ang batang lalaki sa sala? Nagmamadali si Clayton na binuhat sa harap niya.
Hindi niya nais na dalhin ni Nicole si Lil Michael dahil sa takot na mapuko siya sa kanyang mga braso. Sa kabutihang palad, si Lil Michael ay sobrang inaantok na hindi niya napansin na dinala siya. Si Clayton ay kumandat kay Nicole at tahimik sa kanya, pahinga ng mabuti. Tumanggo si Nicole. Tahimik na dinala ni Clayton si Lil Michael at bumalik sa itaas. Ang kanilang kasalukuyang relasyon ay hindi pa pwedeng maaari silang magkasama. Si Clayton ay nasiyahan na siya ay maaaring lumakad sa kanyang buhay ng isang hakbang sa bawat oras. Hindi pa rin siya nagmamadali, kaya't kahit mabagal ang mga bagay. Inunat ni Nicole ang kanyang likuran at nagpunta upang magpalit. Kumuha siya ng isang bubble bath at gumawa ng isang maskara sa mukha upang makapagpahinga ng maayos. Nang magbabad si Nicole sa mainit na paliguan ng bubble, kinuha ng AI butler ang kanyang telepono. Sinabi ng isang mekanikal na tinig na babae, "Master, tumatawag si Yvette Quimby. Gusto mo bang sagutin ito?" Binuksan ni Nicole ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng isang pagpos, tamad na sinabi ni Nicole, "Sagutin ang tawag." Kabanata 771. Nakikipagtulungan ako. Sa sandaling sumagot si Nicole sa tawag ni Yvette, dumating ang tinig ni Yvette. "Nicole, alam mo si Dominic Young, di ba? Pabor ka ba?" Sumimangot si Nicole. Karaniwan, kapag kasangkot ang Dominic Young, ito ay tungkol sa online na opinyon sa publiko. Para saan? Inihayag ni Yvette ang kanyang mga bayag kay Nicole. Pagkatapos nito ay nakakuha ng diborsyo si Sean Moore, na i-post niya ang kanyang sertipiko ng diborsyo sa kanyang social media na parang natatakot na hindi alam ng mga tao. "Ang aming pagkakaibigan ay kumuha ng screenshot para sa akin at hiniling akong muling isaalang-alang. Isaalang-alang sa akin. Dahil nakita ko ang totoong mukha niya, gusto ko lang i-gouge ang aking mga mata dahil bulag ako para mahulog para sa kanya." Tinaas ni Nicole ng bahagya ang kilay niya at tinanong siya ng seryoso, "Kung gayon ano ang gusto mong gawin?" "Nakikipagtulungan ako kay Lance Sheldon. Upang gawing ganap si Sean, ipapahayag ko ang aking pakikipag-ugnayan sa buong mundo." Maaaring isipin ni Nicole ang galit na ekspresyon ni Yvette. Nakikibahagi. Kaya biglaang. Hindi ka dapat maging impetuous. Pinayuhan ni Nicole si Yvette na magiging masama kung kalaunan ay pinagsisihan ni Yvette ang pakikipag-ugnayan matapos itong maging isang malaking pakikitungo. Si Yvette ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Gayunpaman, kakailanganin kong makisali sa lalong madaling panahon o huli, kaya maaari ko ring makuha ang pagkakataon na mapupuksa ang pag-agaw na ito kay Sean. Tama ang aking ina. Hindi magagawa ang anumang bagay ngunit maglaro. Kung ang kumpanya ay ibinibigay sa akin, babagsak ito ng mas mababa sa 5 taon. Alam ko na hindi ako may kakayahang, kaya kailangan kong maghanap ng isang tao na maaaring dalhin ako. Tumahimik si Nicole nang marinig niya na biglang naging seryoso si Yvette. "Yvette, ano ang mali?" Kahit papaano, ang puso ni Nicole ay nasa buong lugar. Si Yvette ay hindi isang taong magbitiw sa kanyang kapalaran. Tahimik sila sa telepono. Huminga ng malalim si Yvette at sinabing, "Nakikita ko ang aking ina na nagtatrabaho sa opisina sa nakaraang 2 araw. Talagang matanda na siya, at ang mga tao sa ilalim niya ay may sariling mga agenda, kaya kailangan niyang maging alerto at makipaglaban na makaya ang mga ito sa pamamagitan ng alyansa ng kasal." Sa pagtatapos nito, ang tinig ni Yvette ay naging malambot at napuno ng kapaitan. Nadama ni Nicole ang isang maliit na nasamsam. "Kung kakaunti ang pera, maaari kong ipahiram ito sa iyo. Hindi ako maaaring maging parasito para sa buhay. Siyempre, kailangan ko ring hampasin ang iba. Si Lance Sheldon ay isang mabuting tao. Kahit na siya ay 7 o 8 taong mas matanda kaysa sa akin at medyo mas matanda kaysa sa akin, mas gusto ko, mas mahusay pa rin siya kaysa sa basurang si Sean Moore, di ba?" Nagpapanggap si Yvette na nakaka-relax. "Kaya, huwag kang mag-alala. Dagdag pa, ito ay isang pakikipag-ugnayan lamang. Kung hindi ako nasiyahan sa kanya, hindi ko siya papakasalan. Ngunit kailangan ko ng tulong ni Dominic upang maikalat ang balita ng pakikipag-ugnay na ito. Ito ay pinakamahusay. Kung alam ng lahat na si Yvette Quimby ay magpakasal." Pinakinggan ni Nicole ang kanyang mga salita at naisip na talagang hindi masyadong mapanghimasok dahil ito ay isang pakikipag-ugnay lamang at mayroon pa ring silid para sa mapaglalangan. Mabuti,
Dahil tinanong mo ako para dito, sisiguraduhin ko na ang headline bukas ay tungkol sa iyong pakikipag-ugnay. Tumawa si Yvette. Papadalhan kita ng ilang mga larawan mamaya. Ito ay magiging mas kapanipaniwala sa mga larawan. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at nag-hang up pagkatapos makipag-usap kay Yvette ng ilang minuto. Tinawag din niya si Dominic at sinabi sa kanya ang balita. Sinabi ni Dominic, walang problema. Ang lahat ng mga headline bukas ay tungkol kay Miss Yvette Quimby. Ang mga alyansa sa kasal sa pagitan ng mga pamilya na mayaman ay bihirang ito ang mataas na profile. Bagaman ang dalawang panig ay hindi mga kilalang tao, ang kapangyarihan sa likod ng parehong partido na kasangkot ay laganap. Ang mga ordinaryong tao ay palaging nakakaintriga tungkol sa mga alyansa sa pag-aasawa sa pagitan ng mga mayayamang pamilya, kaya tiyak na magdudulot ito ng isang viral sensation. Natapos na si Nicole at bumalik sa kama ng payapa. Kabanata 972. Pakasalan kita kapag lumaki ako. Maaga ng umaga, ang sikat ng araw ay nagniningning sa pamamagitan ng bintana. Si Nicole ay nagising sa kanyang telepono. Hindi na kailangang sabihin, wala nang iba kundi si Yvette Quimby ay makagambala sa kanyang pagtulog sa oras na ito. Dahil ito ay si Yvette, hindi nagalit si Nicole. Nang kunin ni Nicole ang kanyang telepono, dumating ang tinig ni Yvette. Nicole, si Mr. Young at ginawa ang lahat. Ang balita ay ako na nasa lahat ng dako. Ha ha ha. Alam ng buong bansa na ngayon. Ang boses ni Nicole ay mahiwaga pa rin. Huwag kang maging masaya. Ang mga netizen ay maaaring gusto niya sa matinding o maghintay upang makita ang kanyang pagbagsak sa anumang sandali. Kapag ang kanyang reputasyon ay sumisid, ang mga taong nagbigay ng kanilang mga pagpapala ay magiging mga tagapatay at magdagdag ng insulto sa pinsala pagdating ng oras. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng iba. Gusto ko lang sa basura na si Sean Moore na makita ang balitang ito at mailabas ang aking mukha. Huminga ng malalim si Nicole. Ang kanyang telepono ay nasa mode ng speaker, kaya't bumangon siya ng dahan-dahan at nag-fresh habang nakikipag-usap kay Yvette. Ito ay napakalaking presyo para sa iyo. Hindi ba siya galit na sinira mo ang kanyang pakikipagtulungan sa Ferguson Corporation? Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking pakikitungo upang makipagtulungan sa Ferguson Corporation, kaya dapat na mahalaga ito kay Sean Moore. Malamig na sumingit si Yvette. Siya ay nangahas. Kung ako ay maling akusahan sa kanya, ako ang magiging kasuklam-suklam, ngunit ang bawat salita na sinabi ko sa oras na iyon ay totoo. Maaari lamang niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagiging walang kakayahan. Kapag ang isang babae ay naging walang awa, hindi ito magtatapos ng maayos. Bumantong hininga si Nicole at nagsabi ng ilang mga salita sa kanya. Pagkatapos ay pinatong niya ang telepono, naimpake ang kanyang mga bagay, at naghanda na pumunta sa opisina. Nang lumabas siya, nakita niya sina Clayton at Lil Michael na nakatayo sa pintuan. Ngumiti ang duo ng ama-anak at binati siya ng magkakaisa. Hay! Nabigla si Nicole at walang malay na tumawa ng malakas. Anong ginagawa ninyo dito? Tumakbo si Lil Michael gamit ang kanyang mga maikling binti at niyakap ng mahigpit si Nicole, hindi pinakawalan. Gusto kitang ipadala sa trabaho, magandang ginang. Ayokong mahiwalay sa iyo sandali. Maaari ba kitang sundin ngayon? Si Nicole ay nagtos ng kanyang shaggy curly hair at tiningnan ang kanyang malambot at patas na nakangiting mukha na kasing matamis at malambot bilang isang marshmallow. Hindi ngayon. Sobrang abala ako ngayon at walang oras upang alagaan ka. Bakit hindi mo sundan si tatay ngayon? Si Lil Michael ay mukhang nabigo dahil ito sa unang pagkakataon na tinanggihan siya ng kanyang magandang ginang. Parang siya ay talagang abala. Dapat akong lumaki ng mabilis at bigyan siya ng maraming pera upang hindi na siya maging abala muli. Naisip ni Lil Michael. Sa kaisipang iyon, inunat ni Lil Michael ang kanyang clenched fist at inihayag, okay, nagpa siya akong pumunta sa library ngayon. Nais kong mag-aral ng husto. Namangha sina Nicole at Clayton sa kanyang pagbabago sa pag-uugali. Ano ang nasa ulo ng batang ito? Naisip ni Clayton. Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay umikot. Tayo na. Magpapadala kami ng magandang ginang upang gumana muna, pagkatapos ay pumunta sa library. Siyempre, hindi sasamahan ni Clayton si Michael sa silid-aklatan. Nang bumaba sila,
Nagpadala si Clayton ng isang text message sa bodyguard ni Michael at inutusan ang bodyguard at ang dalaga na maghintay sa pasukan ng silid-aklatan. Sa wakas ay nakarating sila sa Stanton Tower. Lumabas si Nicole sa kotse at kumaway sa kanila. Itinapon ni Lil Michael ang kanyang mukha sa bintana at tiningnan ang pag-alis ni Nicole na may pagmamahal. Hindi niya maiwasang magbuntong hininga. Gaano ka Jose kung ang magandang ginang ay maaaring magpakasal sa akin? Tumalon ang eyelid ni Clayton. Ang kanyang madilim na mata ay sumulyap sa kanyang anak. Mas mabuti kang mag-aral ng husto. Nagpout si Lil Michael at sinabing, wala siyang kasintahan, di ba? Tatay, kailangan mo siyang panoorin para sa akin. Kapag lumaki ako, pakakasalan ko siya. Haha, huli na. Naisip ni Clayton habang tinitingnan niya ang kanyang telepono nang walang ekspresyon. Si Clayton ay nagpakawala ng isang perfunctory na, Ma'am, at naisip, tiyak na panoorin ko siya ng maayos, pagkatapos ay pakasalan siya ng aking sarili. Kabanata 973. Makipag-usap sa akin kung mayroon kang mga paghihirap. Sa sandaling pumasok si Nicole sa opisina, pumasok si Logan kasama ang kanyang kape at inilagay ang mga dokumento sa desk tulad ng dati. Pangulo, lahat ay narito para sa pulong ng umaga ngayon. Maaari tayong magsimula anumang oras. Tumingin si Nicole sa oras. Tama lang ito. Tumanggo siya at tumayo. Si Harvey Sage ay dumating ng maaga sa umaga at naghihintay dito ng halos 1 oras. Dapat ba nating ipagbigay alam muna siya? Nagulat si Logan sa pagdating ni Harvey. Naisip pa niya na kagabi ang magiging huling oras na makikita niya si Harvey sa Stanton Corporation. Ang ganitong uri ng tanyag na tao ay tiyak na magpapahiwatig ng matagal na reputasyon ng Stanton Corporation. Sinabi ni Nicole, hindi, maghintay siya. Kung ito ay simple upang makakuha ng isang pagkakataon sa Stanton Corporation, magtatakda ito ng isang nauna para sa lahat na ituro ang mga mata sa mga mapagkukunan ng Stanton Corporation sa hinaharap. Tumanggo si Logan. Naglakad sila ng paisa-isa at dumiretso sa silid ng komperensya. Ang 20 minuto na pagpupulong ay tumagal ng 1 oras at kalahati. Ang kapaligiran sa silid ng pagpupulong ay hindi mahusay, ngunit si Nicole ay nanatiling kalmado at nakolekta. Nang natapos na, lahat maliban kay Nicole na umalis at may pawis. Bumalik sa opisina, ginawan ni Logan si Nicole ng kape. Tumahimik si Nicole at tinanong, nandoon pa ba siya? Oo. Alam ni Logan kung sino ang tinutukoy ni Nicole, si Harvey. Gumawa ng isang appointment kay Dominic Young. Pupunta ako sa kanya mamaya. Hindi tulad ng sitwasyon kay Yvette kagabi na isang matter lamang ng mga salita, ang sitwasyon ni Harvey ay mas mahirap. Tumanggo si Logan, lumingon, at umalis. Maya-maya, nagtakda si Logan ng oras at lugar para sa pulong. Tiyak na hindi bibigyan ng Dominic Young ang kanyang sarili sa harap ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, si Kai ang tunay na boss ng Falcon Entertainment, at si Dominic ay isang empleyado lamang. Dinala ni Nicole si Harvey sa Falcon Entertainment. Si Harvey ay napakakalmado at walang malasakit habang sinundan niya si Nicole. Wala siyang tinanong. Pagdating nila sa tanggapan ni Dominic, itinulak nila para buksan ang pintuan. Si Dominic ay hindi lamang sa kanyang tanggapan. Si Kai ay lumitaw din sa wala kahit saan. Sumimangot si Nicole. Bakit ka nandito? Tumawa si Kai. Nasa trabaho ako. Napakalaking biro. Pinaihit ni Nicole ang kanyang mga mata kay Kai at tiningnan si Dominic na may magalang na ngiti sa kanyang mukha. Mr. Young, matagal na. Ngumiti si Dominic. Kung mayroon kang anumang mga order, maaari mo lamang akong tawagan. Bakit kailangan mong gumawa ng isang paglalakbay dito ng personal? Tumawa si Kai nang walang tigil mula sa gilid. Siyempre, mayroon siyang isang bagay na hindi malulutas. Dapat mong malaman ang masamang pag-uugali ni Lil-En ngayon. Kung hindi ito tanggapan ng ibang tao, itatapon ni Nicole ang kanyang mga stilettos kay Kai. Pinigilan ni Nicole ang kanyang pagkabagot at ngumiti habang siya ay nagbeckon kay Harvey, na nasa likuran niya. Hindi ko kailangang ipakilala kung sino ito, di ba? Si Dominic ay talagang karapat-dapat na maging isang malaking pagbaril sa industriya ng libangan. Ang kanyang mga pagsisikap sa pagiging perpekto ay napansin. Mr. Sage, medyo mababa ang profile mo kamakailan. Malinaw na ang iyong mga kasanayan sa pag-arte at pag-awit ay mahusay,
ngunit isang awa na naantala ka ng iba pang mga bagay. Kahit na, ang ginto ay palaging lumiwanag. Tiyak na makukuha mo ang iyong katanyagan sa isang araw batay sa iyong kakayahan. Halos natawa si Nicole sa mga salitang ito. Ibinaba ni Harvey ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kilay ay bahagyang ibinaba, at ang kanyang postura ay mukhang walang malasakit at hindi marunong. Sinulyapan ni Kay si Harvey, pagkatapos ay tinitignan ang kanyang batang kapatid. Bigla siyang nagkaroon ng hindi mailalarawan na ekspresyon. Nakipag-break ka kay Clayton at interesado ka ngayon sa kanya. Mabilis na nagbago ang iyong mga kagustuhan, di ba? Ilang sandali, naging malamig ang opisina. Si Dominic ay hindi rin nang ahas na tumawa. Dared na panunokso si Kai kay Nicole, ngunit ang iba ay hindi. Malamig na sinulyapan ni Nicole si Kai. Gusto mo bang mamatay? Agad na tinanggal ni Kai ang kanyang ngiti at kinagat ang kanyang mga labi. Huwag tattletale kay tatay. Makipag-usap sa akin kung mayroon kang anumang mga paghihirap. Ha? Hindi pinansin ni Nicole si Kai. Kabanata 774. Ito ang iyong uri. Umupo si Nicole sa kabaligtaran ng sofa at gestured para umupo din si Harvey. Si Harvey ang tagapagsalita para sa bagong produkto ng Stanton Corporation. Ang mga katawan ng lahat ay tumigas sa pahayag na ito. Tumayo bigla si Kai. Ang mukha niya ay mabagsik. Ano? Ang reaksyon ni Kai ay medyo labis na labis. Si Harvey ay hindi gumanti o nakakaramdam ng pagkakasala sa reaksyon ni Kai. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni Harvey ay nasa kanal na. Medyo kalmado si Dominic. Matapos makuha ang pagkabigla, tiningnan ni Dominic si Harvey na may isang komplikadong hitsura sa kanyang mga mata. Parang may iniisip siya. Bumantong hininga si Nicole. Ito ay isang aksidente, ngunit nais kong makita kung may ibang paraan bukod sa pagkansela ng kontrata. Parehong binigyan siya ni Kai at Dominic ng isang hindi kapani-paniwalang hitsura na imposible. Sinabi ni Nicole, halimbawa, whitewashing. Malamig na sumingit si Kai at igulong ang kanyang mga mata. Ayaw din ni Dominic na magsabi ng ibang salita. Hindi nakakagulat na personal na dumating si Nicole. Ano ang isang nakakalito na dilema? Gayunpaman, dinala ko siya, kaya makahanap ka ng isang paraan upang malinis ang kanyang nakaraan bago natin ipahayag ang endorsement. Tinaas baba ni Nicole ang kanyang mga balikat. Binigyan siya ni Kay ng isang walang pagsasalita na hitsura at tahimik na samandal upang payuhan siya sa isang tinig na ang dalawa lamang ang makakarinig. Kumuha ka lang ng ibang tao. Maraming mga batang hunks kamakailan sa bilog. Ito rin ang uri na gusto mo. Sumulyap si Nicole kay Kai. Kung makakakuha lang ako ng ibang tao, darating pa ba ako? Ang paglutas ng problemang ito ay ang pinakapagpindot na bagay ngayon. Ikaw ay isang malaking pangalan ng pelikula. Hindi ka ba may kakayahang makatulong? Bumantong hininga si Kai. Ayaw talaga niya na makapasok sa ganitong uri ng problema. Matapos ang isang tahimik na stalemate, si Dominic ay nagubo. Paano ang tungkol dito? Pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin ni Ginoong Sage. Karamihan sa mga balita sa internet ay karaniwang hindi sinasadya. Dapat nating malaman ang katotohanan bago tayo makapagpasya kung paano tumugon, di ba? Nang sabihin niya iyon, tiningnan siya kay Nicole na pinahahalagahan at tumango. Si Dominic ay isang tunay na propesyonal. Si Kai ay isang walang silbi na mabuting para wala lamang na kumakain at hindi gumagawa. Naisip ni Nicole. Lahat ay pinaihit ang kanilang pansin kay Harvey. Ibinaba ni Harvey ang kanyang mga mata ng bahagya. Kalmado ang kanyang mukha, at ang kanyang matalim na tampok ay natural na nagdadala ng isang pahiwatig ng kawalang interes. Di nagtagal, huminahon si Harvey. Mula sa oras na nakuhanan ako ng litrato ng isang tao, ang mga tao ay kumakalat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa akin. Tumahimik si Harvey. Iyon ay dahil ang taong tinamaan ko ay ang aking asawa. Si Kai lazily ay nakasandal sa sofa, naghihintay na marinig ang chismis. Si Dominic ay tumingin kay Harvey ng same time at napansin kung ang sinabi niya ay totoo o hindi. Mayroong talagang dahilan kung bakit ko siya tinamaan, ngunit hindi ko nais na banggitin ito sa una. Kung banggitin ko ito ngayon, tila hindi ko sinasadya na pinaputi ang aking sarili at maling akusahan ang iba. Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Hinimok ni Dominic. Sa oras na iyon, abala ako sa paggawa ng pelikula.
Ang aking dating asawa ay nag-aalsa sa isang direktor sa aming bahay, at nalaman ng aking ina. Isang pahiwatig ng kahihiyan ang tumawid sa kanyang mukha. Tinawag ako ng aking ina, at nang sumugod ako pabalik sa isang siklab. Sa aming apartment lobby nakita ko ang asawa ko at yung director. Lalapitan ko ang director upang talunin, ngunit pinigilan ako ng aking asawa. Tahimik at malamig ang opisina. Unti-unting lumungkot ang mukha ni Harvey. Hindi nakakagulat na hindi nais ni Harvey na linawin ito kahit na ang kanyang karera ay nasa peligro. Sino ang nais na lumibot sa pagpapahayag na siya ay niloko? Ang mga kamay ni Harvey ay mahigpit na nakipag-ugnay. Ang mga ugat sa pagitan ng kanyang kilay ay lumaki, at ang kanyang mga kilay ay malamig at matibay. Malinaw na talagang kinakabahan siya. Kabanata 975. Ayusin ito. Umiling-iling si Dominic at tiningnan si Harvey na may pakikiramay. Ang iyong karera ay tumaas pabalik noon. Napakaraming mga reporter ang naghihintay na kunan ka litrato. Sa hindi inaasahan, nakuhanan ka ng litrato kapag tinamaan mo ang iyong asawa. Hindi na kailangang sabihin, ang nangyari sa ibang pagkakataon ay ang iyong pangalan ay nauugnay sa karahasan sa tahanan. Ang lahat ng mga iskandalo ay nakatuon sa iyo, at ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa hype kahit na totoo o hindi. Ibinaba ni Harvey ang kanyang ulo at pinakawalan ang isang mapait na pagtawa. Ito ay isang magandang bagay na hindi ako pinabayaan ng aking manager. Kung hindi, magkakaroon ako ng problema sa pagkain. Bagaman ang pamamahala ni Harvey ay maayos na nakakonekta at matalino, kailangan pa rin niyang magmakaawa at magsikap na ayusin ang mga trabaho at aktibidad para kay Harvey dahil naramdaman niya na makakaligtas pa rin si Harvey sa industriya. Kinagat ni Kay ang kanyang mga labi at wala nang sinabi. Medyo nakikiramay si Nicole kay Harvey. Ang kwento sa likod ng alegasyong karahasan sa tahanan na ito ay napakalungkot. Kung gayon ang lahat ay okay sa iyong ina. Kinagat ni Harvey ang kanyang mga labi at sinabing, oo, ayos lang siya. Ibinalik ko siya sa aking bayan, kaya hindi niya alam ang tungkol sa aking sitwasyon ngayon. Huminga ng malalim si Nicole at tiningnan si Dominic. Kaya, mayroon ka bang solusyon? Si Dominic ay tahimik at hindi gumawa ng isang tunog para sa isang habang. Napakahirap nito. Mahirap at mahal na magliwanag ang isang tanyag na tao na may iskandalo at sinasabing pang-aabuso sa puso ng lahat. Gayunpaman, ang paghihirap na ito ay dinala ni Nicole, kaya wala sa silid na tumanggi. May isang paraan, ngunit nangangailangan ng oras. Gaano katagal? Hindi bababa sa kalahati ng isang taon. Si Nicole ay tahimik at nag-aalangan. Orihinal na, ang opisyal na pag-endorso ay naka-schedule ng 3 buwan. Kalahating taon ay masyadong mahaba. Magaan na tumawa si Kai. Kalahating taon ay itinuturing na maikli. Kailangan nating tabyusan ang impresyon ng mga netizens ni Harvey. Sa palagay mo ay maniniwala ang sinuman. Si Kai ay napaka-blunt. Ang mga sulok ng labi ni Harvey ay panahunan, at hindi siya gumawa ng isang tunog. Ang sinabi ni Kai ay hindi mali. Ang mga netizens ay hindi madaling lokohin. Nag-atubiling si Nicole. Kung gayon saan tayo dapat magsimula? Tumahimik si Dominic. Magkakaroon kami ng isang propesyonal na pampublikong relasyon ng tiyaan na bumuo ng maraming mga panukala, pagkatapos ay piliin ang pinakamainam na ipatupad. Ngunit ang pangkalahatang opinyon ng publiko ay magkatulad. Hanggat maaari nating kontrolin ang online na opinyon ng publiko, ilang oras lamang upang matanggal ang reputasyon ni Harvey. Tumanggo si Kai at itinaas ang kilay niya. Naaalala ko na nagdebo ka sa pamamagitan ng mga pelikula. Bumalik noon, maraming mga direktor na medyo magandang ng impression sa iyo. Tanungin natin sila kung mayroon silang anumang mga pelikula, kaya maaari mong gamitin ang iyong mga kasanayan sa pag-arte upang magsipilyo ng ilang magagandang damdamin sa madla. Tumingin si Kai kay Dominic. Inaayos mo ito. Tumanggo si Dominic. Siyempre. Hinawakan ni Harvey ang kanyang ulo at tiningnan si Kai sa pagkabigla. Ibig sabihin ni Kai na handa siyang tulungan si Harvey at hayaan siyang gumawa ng pelikula. Maaari kong simulan muli ang lahat. Biglang tumayo si Harvey, medyo emosyonal. Salamat. Salamat sa iyo, Stanton Corporation, sa hindi mo pagtapon tulad ng isang piraso ng basurahan. Salamat sa pagbibigay pa rin sa akin ng isang pagkakataon. Naisip ni Harvey. Ngumiti si Kai.
Hindi na kailangang pasalamatan ako. Ang Stanton Corporation ay ang aking pamilya pa rin. Paano ko hahayaan ang aking sariling pamilya? Naisip ni Kai. Ang mga sulok ng Dominic's mouth ay twitched. Ano ang isang mapang-akit na pagsasalita? Ngumiti si Nicole ng kasiyahan at huminga ng hininga. Pagkatapos ay iiwan ko siya sa inyo. Susubukan kong antalahin ang schedule hanggat maaari. Makikipag-ugnay siya sa iyo ng direkta sa hinaharap. Pagkatapos nito, kinuha ni Nicole ang kanyang bag. Tayo na, ililibre kita muna sa tanghalian. Tumingin si Nicole kay Harvey. Si Dominic at Kai ay hindi nagsalita. Ano ang tungkol sa atin? Hindi ba natin kailangan din kumain? Kabanata 976. Baguhin ang iyong panlasa. Tinitignan ni na Dominic at Kai habang pinangunahan ni Nicole si Harvey. Ang mukha ni Harvey ay malinaw na may nakaka-relax ng ngiti. Nag-click si Dominic sa kanyang dila at tiningnan si Kai. Kapatid mo ba talaga siya? Ang mga mata ni Kai ay walang magawa. Gusto ni Kai na isipin na si Nicole ay hindi ang kanyang kapatid na babae, ngunit hindi ito pinahintulutan ng katotohanan. Gutom na gutom si Nicole pagkatapos magtrabaho buong umaga. Natagpuan niya ang isang mas tahimik na restaurant sa malapit. Napakakaunting mga tao sa restaurant, kaya nakaupo si Nicole sa isang upuan laban sa bintana. Umupo si Harvey sa kabaligtaran. Malinaw na may mas kaunting kadiliman sa kanyang mga mata. Ngumiti siya, medyo napahiya. Miss Stanton, ang pagkain na ito ay akin. Tiningnan siya ni Nicole, oo naman. Ito ay isang pagkain lamang, kaya hindi mahalaga kung sino ang kakain. Ito ang paraan ni Harvey na ipahayag ang kanyang pasasalamat, kaya tinanggap ito ni Nicole. Matapos mag-order ng pagkain, nagpunta si Nicole sa banyo. Nang bumalik siya, nakakita siya ng ibang tao sa kanyang upuan. Ang figure sa likod ng taong iyon ay malamig at pamilyar. Nakaupo siya ng ilang metro ang layo, ngunit makikilala siya ni Nicole. Ito ay walang iba kundi si Eric Ferguson. Umupo si Harvey sa tapat ni Eric at mukhang maingat. Sinabi ni Eric ang isang bagay na lumungkot ang mukha ni Harvey ng isang maliit na glum. Nais ni Nicole na lumingon at umalis, ngunit habang naisip niya si Harvey, naglalakad pa rin siya. Mapurol ang tono niya. Mr. Ferguson, hindi ka ba nakaupo sa maling upuan? Hindi nila nakita ang bawat isa sa ilang araw. Ang pag-uugali ni Eric ay malamig at marangal. Siya ay nagpapalabas ng isang ginaw na mas nakakatakot kaysa sa dati. Tumingin si Eric ng patagilid at nakita si Nicole na nakatayo sa harap niya. Ngumiti siya at sinabi ng dahan-dahan, nakita ko ang isang kakilala, kaya dumating upang kamustahin. Hindi ko inaasahan na narito ka. Binuksan ni Harvey ang kanyang bibig, ngunit nang makita niya ang babala ni Eric, isinara niya muli ang kanyang bibig. Gayunpaman, tiningnan ni Harvey si Nicole at umiling-iling, na nagpapahiwatig na hindi ito tulad ng sinabi ni Eric. Alam din ni Nicole na nagsisinungaling si Eric. Kung alam ni Harvey si Eric, bakit siya magtatapos ng ganito? Siya ay may isang mapurol na pagtingin sa kanyang mukha tulad ng sinabi niya, Mr. Ferguson, hindi pa kami kumakain. Ang ipinahiwatig ni Nicole ay para magmadali si Eric at umalis. Ang malamig at nalulumbay na mga mata ni Eric ay biglang nakaka-relax. Ano ang nagkataon? Hindi pa rin ako kumakain. Kumain tayo ng sama-sama. Sinubukan ni Eric na gawing banayad at kalmado. Si Eric ay nagpupumilit upang itago ang galit at malamig na dugo sa kanyang mga mata. Katatapos lang siyang kumain kasama ang isang kliyente kanina. Nang lumabas siya, nakita niya si Nicole na nakikipag-usap at tumatawa kay Harvey. Ang eksenang iyon ay talagang malupit at mapang-akit sa kanya dahil ito ay naging si Nicole ay hindi lamang banayad kay Clayton. Magiliw din siya sa iba. Naisip ni Eric, si Nicole ay walang awa sa akin. Ngunit bakit naging isang pagbubukod ang ginagawa niya? Tumayo roon si Nicole at tiningnan si Eric Dolly. Halatang hindi siya handang kumain kasama si Eric. Nakita ni Eric na hindi gumagalaw si Nicole. Bahagyang binaba ang mukha niya. Itinaas niya ang kanyang ulo, na may kadiliman at kabaliwan sa kanyang mga mata. Ang isang tiyak na emosyon sa kanyang mga mata ay tila bumulwak. Ano? Hindi ba makakasama ang mga ordinaryong kaibigan? Magagalit ba si Clayton Sloan? Hindi ba niya alam na ang Stanton Corporation at Ferguson Corporation ay may mga kurbatang hindi maaaring ganap na maputol?
Ang kanyang tinig ay may isang pahiwatig ng babala at paalala. Kinurot ni Nicole ang kilay niya. Bago siya makapagsalita, sumigaw si Eric at sinabi sa isang mababang at raspy na tinig, "Paano mo ito magagawa sa iba, ngunit hindi kasama si Nicole, binago mo ba ang iyong panlasa?" Ang mga kamay ni Eric sa mesa ay magkasama, at ang kanyang mga ugat ay mahina na nakaumbok. Ang kapaligiran ay hindi gumagalaw at malamig sa ilang sandali. Tumingin si Harvey kay Nicole. Alam niya na may hindi pagkakaunawaan si Eric. Dapat ko bang ipaliwanag ang isang bagay? Ngunit hindi ako hiniling ni Nicole na sabihin ang anumang bagay. Naisip ni Harvey. Malamig na ngumiti si Nicole. Ang kanyang mga mata ay nagyayelo. Hindi sa iyong panlasa, kaya syempre, kailangan kong baguhin ito hanggang sa masiyahan ako. Ang ngiti ni Eric ay nagyelo sa kanyang mukha. Kabanata 977. Kaibigan at kasintahan. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, nawalan ng pakiramdam si Nicole. Tumagilid ang ulo ni Nicole at tiningnan si Harvey. Tayo na. Nawala ang gana sa aking gana. Madaling tumayo si Harvey at nagtungo upang makuha ang bayarin. Sina Nicole at Eric ay nakatitig sa bawat isa. Walang tumanggi na umamin muna sa pagkatalo, na parang isang nakatitig na paligsahan. Unti-unting, tahimik na ibinaba ni Eric ang kanyang mga mata. Nang makita ang banayad ngunit malamig na mga mata ni Nicole, mayroong isang hindi mailalarawan na pakiramdam sa kanyang puso. Ito ay masakit at maasim. Kung si Eric ay walang awa, hindi niya mabilang ang mga kasuklam-suklam na paraan upang maaga siya at itago siya upang ang tanging tao na si Nicole ay makakakita sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ay sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang gawin ito. Pinigilan ni Eric ang madilim na pag-iisip na ito sa pamamagitan ng hindi mabilang na madilim na gabi. Inisip niya kung bakit pinili ni Nicole si Clayton sa halip na sa kanya. Marahil ay alam din ni Eric na ito ay dahil hindi kailanman gagamitin ni Clayton ang mga madilim, kasuklam-suklam, at underhanded na paraan. Malinaw siyang minahal ni Clayton at hindi natatakot sa kadiliman. Ang malamig, matigas na browser ni Eric ay naging marupok. Ang mga sulok ng kanyang mga mata ay unti-unting namula habang ang kanyang mukha ay naging tot. Siya ay nagalit at nag-iikot. "I'm sorry." Ang buhol sa kanyang lalamunan ay bahagyang nawala. Sa huli, si Eric ang siyang yumuko at humingi ng tawad muna. Hindi dapat sinabi ni Eric tungkol sa kanya. Paano ko magagamit ang ganoong pamamaraan upang makakuha ng tulad ng isang banayad at kamangha-manghang pansin ni Nicole? Ito ay napakabata at katawa-tawa. Pag-iisip ni Eric. Si Nicole ay talagang nalilito sa haltak na ito, si Eric. Isang sandali, hinimok niya siya, ngunit sa susunod na segundo, humingi siya ng tawad. Schizophrenic ba siya? Naisip ni Nicole. Kinagat ni Eric ang labi niya. Malalim ang boses niya. Sobrang nasasaktan ako ng paninibugho, at nang makita-kita sa ibang lalaki, hindi ko makontrol ang aking sarili. Kasalanan ko. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga browser at naisip, siya ay talagang schizophrenic. Tumingin si Eric kay Nicole. Isang bihirang bakas ng kapitan ang tumawid sa sulok ng kanyang mga labi. Ngunit sinabi mo na maaari tayong maging ordinaryong kaibigan, subalit hindi mo nais na kumain ng isang solong pagkain kasama ko. Sinira mo ang iyong pangako. Si Nicole ay malinaw na ang hindi patas sa kanya. Hindi nagsalita si Nicole. Ang kasalukuyang Eric sa harap niya ay malinaw na isang mabangis na leopardo, ngunit siya ay kumikilos ngayon tulad ng isang malabog at maamo na aso. "Mr. Ferguson, tinatakot mo ang aking panauhin. Huwag isipin na hindi ko makita iyon. Naisip ba niya na bulag ako?" Naisip ni Nicole. Bumaba ang boses ni Eric. "Hindi ako. Hiniling ko lang siyang ipakilala ang kanyang sarili." Hindi nagsalita si Nicole. Ipakilala ang kanyang sarili. Ha! Iyon talaga ang estilo ng isang pangulo. Ako rin ay isang pangulo, ngunit malinaw na hindi ako kasing ganda ni Eric. Kung galit siya, pupunta ako at humihingi ng tawad sa kanya. Matiag ang ibinaba ni Eric ang kanyang tinig na parang pinupukaw siya. Hindi na kailangan, matakot siya hanggang kamatayan. Malamig na nagsalita si Nicole. Tumawa si Eric. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang mga mata at tahimik na tumingin sa kanya. "Alam kong nagagalit ako sa iyo. Sinubukan ko ang aking makakaya upang makontrol ang aking mga emosyon.
Huwag kang mag-alala, siguradong hindi kita sasaktan, hayaan mong sadyang makitungo sa kanya. Hindi haharapin ni Eric si Clayton. Iyon ay magiging masyadong hanggal. Nakita ni Nicole ang pagbabago ni Eric sa pag-uugali at naisip na sa wakas ay naisip ito ni Eric. Naisip niya ang tungkol sa kanyang saloobin kanina, na talagang hindi makatwiran. May kasalanan din siya. Mahusay. Alalahanin ang sinabi mo. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at lumingon upang umalis. Biglang hinayla ni Eric ang kanyang palso. Ito ay mainit. Nicole, magkaibigan pa rin tayo, di ba? Ito ang nag-iisang konsesyon na maaari niyang gawin. Hindi mawawalan ng pagkakataon si Eric na tumayo sa tabi ni Nicole. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kaibigan na, at, kasintahan, ay, isang pantig. Si Eric ay mapagpasensya at lubos na tiwala. Napansin ni Nicole na mayroong isang bagay na hindi mailalarawan na mali sa kalooban ni Eric. Hindi ito dapat maging reaksyon ni Eric. Gayunpaman, walang oras si Nicole upang pag-aralan ito ng mabuti. Tama, kaibigan, sabi ni Nicole ng maayos. Kabanata 978. Kumilos ng miserable. Nang marinig ni Eric ang sagot ni Nicole, nasiyahan siya at pinakawalan ang kanyang kamay. Sa wakas ay umalis si Nicole. Hindi rin niya nais na magpaalam sa kanya at nais lamang na lumayo sa kanya. Si Eric ay may mood swings na talagang nakakagulat at naghihirap. Naisip ni Nicole. Inayos ni Harvey ang bayarin at naghintay sa pasukan ng restoran. Nagdadala siya ng maraming mga kahon ng mga nakapak na pagkain sa kanyang kamay. Natigilan si Nicole. Kinagat ni Harvey ang kanyang mga labi at ibinigay ang bag ng pagkain. Natatakot ako na magutom ka mamaya kapag nasa opisina ka. Ang ilang mga pinggan ay naihatid na, kaya't nakuha ko silang i-pack up ito. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Ang kanyang saloobin bago at pagkatapos ng paglutas ng kanyang problema ay talagang kakaiba. Kinuha niya ito at tinanong, magkakasama ba tayo? Umiling-iling si Harvey, nag-isip ng ilang sandali, at ipinaliwanag. Inayos ng aking manager ang isang aktibidad para sa akin. Kahit na hindi ako ang pangunahing karakter, mahalaga pa rin ito, kaya dapat akong pumunta. Tumanggo si Nicole. Pagkatapos ng lahat, ang kontrata ng kanyang manager ay hindi kasama ang Falcon Entertainment. Hindi dapat tanggihan ni Harvey ang mga aktibidad na inayos ng kanyang manager. Sinabi ni Nicole, pagkatapos ay magpapatuloy. Kung kailangan mo ng anuman, hanapin mo lang si Dominic. Palm. Tumanggo si Harvey at tinitignan niya habang umalis ang sasakyan ni Nicole bago siya umalis. Makalipas ang ilang araw, casual na sinabi ni Kai kay Nicole na napili si Harvey bilang isang lalaki na nangunguna sa isang pelikula. Sumimangot si Nicole at tinalakay kay Kai sa telepono. Nakasaklaw na siya ngayon sa napakaraming mga iskandalo. Hindi ba ang pagiging isang male lead ay masyadong eye-catching? Hindi ba dapat siya ay maglaro ng isang sumusuporta sa papel at kumikilos? Magaan ang tawa ni Kai. Ikaw. Tumanggo si Nicole, ngumiti, at pinuri si Kai tulad ng dati. Ang aking ikatlong kapatid ay talagang kamanghamanghang. Sinabi ni Kai, tumigil ka nga. Kung talagang nais mo akong pasalamatan, anyayahan mo ako at si Julie sa hapunan. Hindi ko pa siya nakita medyo matagal na. Nagretort si Nicole, wala siyang oras at malinaw na iniiwasan ka. Pagkatapos nito, naghang up si Nicole. Hindi nagsalita si Kai. Stanton Corporation. Bumalik si Nicole sa opisina. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap siya ng mga bulaklak. Dinala ni Logan. Ang halimuyak ay magaan at nakakapreskong. Tiningnan ni Nicole ang maliit na Swiss lirio sa isang maislan na kahon at ngumiti. Sino ang nagpadala nito? Inisip ni Nicole na malamang na si Clayton dahil binigyan siya ni Clayton ng mga bulaklak na ito hindi pa nagtatagal. Sinabi ni Logan, Mitchell. Ang ngiti ni Nicole ay nagyelo. Nagpatuloy si Logan, dahil si Mitchell ay katulong ni Mr. Ferguson, hindi niya ito iniwan sa pagtanggap. Hiniling pa niya ang receptionist na ipaalam sa akin na kunin ito. Kaya, walang pagkakataon na tanggihan ito. Malinaw na nakuha ni Eric si Michael na lumapit at ipadala ang mga bulaklak kay Nicole upang ipaalam sa lahat na hindi siya sumuko kay Nicole. Kaya, hindi sila dapat makakuha ng kasiyahan ng maaga. Hindi mapigilan ni Nicole na ungol. Ang bastos na iyon ay tiyak na walang mabuting hangarin.
Inisip ni Logan ang tungkol dito at pinatatag ang lakas ng loob upang may parating ang sinabi ni Mitchell. Sinabi ni Mitchell na ihatid ang mensahe ni Mr. Ferguson na kung saan, kung hindi mo gusto kay Mitchell na lumapit, personal na darating si Ginoong Ferguson upang may hatid ang mga ito sa hinaharap. Nangangahulugan iyon na pinilit ni Eric si Nicole na tanggapin ito. Una nang nais ni Nicole na maibalik ang mga bulaklak, ngunit nang marinig niya iyon, agad niyang tinanggal ang ideyang ito. Hindi ko nais na makita ang mukha ni Eric araw-araw. Matapos ang ilang pag-iisip, sinabi ni Nicole, pagkatapos ay tanggapin mo lang ito at ibigay ito. Huwag mo itong dalhin sa akin. Natigilan si Logan, tumango, at lumingon upang umalis. Makalipas ang ilang araw, ang isang hindi pinag-aralan na panauhin ay dumating sa pintuan. Natapos lang ni Nicole ang isang pulong nang dumating si Logan upang sabihin sa kanya. Matagal nang narito si Isaac Sloan. Sumimangot si Nicole. Ang mukha niya ay glum. Dahil sa huling oras na binisita ni Isaac ang mansyon ng Stanton at iminungkahing kooperasyon, hindi siya binigyan ni Nicole ng anumang puna. Tila hindi na talaga mapakali si Isaac. Kabanata 979. Ang Kat-Angie tanging masamang tao. Hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa relasyon ni Nicole at Clayton, kaya hindi rin malalaman ni Isaac Sloan tungkol dito. Marahil ay iniisip ni Isaac na si Clayton ay mapait pa rin sa paghabol kay Nicole. Ang pagkuha kay Nicole upang sirain si Clayton ay isang talagang naisip na plano. Kinurot ni Nicole ang mga sulok ng kanyang mga labi. Hayaan mo siya. Tumango si Logan, lumingon, at naglakad palabas. Pagkaraan nito, si Isaac Sloan ay lumakad ng ganap na nakadek. Ngumiti si Isaac. Siya ay may higit na kahusayan ng isang tipikal na mayaman na tao mula sa kalayaan. Mukha rin siyang medyo may konserbahan sa sarili. Ano ang isang Kat-Angie tanging masamang tao? Miss Stanton, matagal na. Ngumiti si Nicole at tumayo upang makipagkamay sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay umupo sa sofa. Dinala ni Logan ang kape. Mr. Sloan, matagal na ito. Anay ka ba na naninirahan sa median niya? Tumawa nang walang magawa si Isaac. Hindi ba ang ganitong uri ng paglalakbay sa negosyo ay isang karaniwang pangyayari para sa mga taong katulad natin? Kahit na hindi ako sanay, kailangan kong malaman na masanay ito. Itinaas ni Nicole ang kanyang kilay at sumiksik sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita sa ibabaw. Bihira para sa iyo na bisitahin ang median niya. Dapat ay inanyayahan kita sa hapunan, ngunit nag-aalala ako tungkol sa pag-abala sa iyong negosyo dati. Lalo din akong abala at talagang hindi makalayo sa trabaho kani-kanina lamang. Mangyaring humingi ng paumanhin para sa aking kakulangan ng mabuting pakikitungo. Isang bakas ng sama ng loob ang tumawid sa mga mata ni Isaac. Ang ibig niyang sabihin ay hindi rin niya sasamahan siya para kumain. Sinasabi din niya ito upang ipakita na ayaw niya. Tumawa si Isaac. Siyempre, hindi rin ako napapansin. Ang pagbisita na ito ay talagang para sa kooperasyon ng aming mga kumpanya. Ang ilang mga negosyo ng Sloan Corporation ay malapit nang mapalawak sa median niya. Pagkatapos nito, magkakaroon ng mas maraming mga pagkakataon para sa kooperasyon. Itinapon niya ang isang malaking pain at napansin ang reaksyon ni Nicole. Kalmado lang ngumiti si Nicole at humigop ng kape. Iyon ay isang bagay na aabangan. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagtulungan sa Sloan Corporation ay isang pagkakataon na maraming mga kumpanya ang hindi maaaring mangarap. Paano magiging kalmado ang babaeng ito? Naisip ni Isaac. Si Isaac ay walang kaunting pasensya at walang pasubali. Miss Stanton, isinasaalang-alang mo ba kung ano ang iminungkahi ko sa huling oras? Ang pamilyang Sloan ay inaasahan ang pagbabalik ni Clayton. Bumalik sa kanyang ama, tiyak na ikinalulungkot niya ito. Tumahimik si Nicole sa mga paggalaw ng kanyang kamay at dahan-daang inilagay ang tasa pababa. Kung iyon ang kaso, dapat kang pumunta at makipag-usap kay Clayton ng personal. Naniniwala ako na gagawa siya ng tamang pagpipilian. Tumanggi siyang gumawa ng isang hakbang sa mansyon ng Sloan. Ngayon, kailangan niya ng ibang tao na bigyan siya ng isang push. Miss Stanton, sa median niya, ang iyong kooperasyon ay mahalaga sa kanyang karera. Hanggat isusuko mo ang iyong pakikipagtulungan sa kanya at hikayatin siyang bumalik at magtrabaho para sa pamilyang Sloan, tiyak na igagalang niya ang iyong opinyon. Tumingin si Isaac sa kanya na parang tumanggi siyang sumuko.
Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at ngumiti. Si Clayton ay isa ring mahalagang kasosyo sa Stanton Corporation. Kung ang aming kooperasyon ay inabandona sa gitna, ang halaga ng kabayaran ng pera ay labis na labis, kaya hindi ito magiging angkop sa anumang aspeto. Kung ang Stanton Corporation ay maaaring wakasan ang kontrata kay Clayton, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kabayaran. Kapag ibabalik ko si Clayton sa Liberty, hindi mo na kailangang bayaran ang kabayaran. Hinawakan ni Isaac ang kanyang mga labi sa isang labis na maliwanag na ngiti. Si Nicole ay sumigaw sa kanyang puso. Hindi naman sa ganon na hindi ako nagtitiwala sa iyo, ngunit sa negosyo, ang mga walang laman na salita at malaking pag-uusap ay hindi mabibilang. Tiyak na hindi ito nagbibigay sa akin ng anumang antas ng tiwala. Tumigas ang mukha ni Isaac. Miss Stanton, ang ibig mong sabihin. Mr. Sloan, kung handa ka, makakakuha tayo ng isang abogado upang hindi ma-notarize at gumuhit ng isang kontrata. Kung hinahabol ni Clayton Sloan ang mga bayarin sa kabayaran, babayaran ba ito ng Sloan Corporation o sa iyo ng personal sa ngalan ng Stanton Corporation? Nawala ang ngiti ni Isaac. Kabanata 980. Hindi handang magbigay. Alam ni Isaac Sloan na tiyak na hindi niya may draw ang kontrata na ito. Kapag ito ay may legal na epekto, pagkatapos ay tatanggapin niya ang isang komersyal na krimen. Sa media niya, tiyak na hindi maaaring magkaroon ng libreng paghahari si Isaac tulad ng ginawa niya sa kalayaan. Ano pa, sa sandaling nakuha ni Clayton ang kontrata na ito, si Clayton ay magkakaroon ng isang bagay kay Isaac. Ang alingaw ni Nicole ay isang nasirang binibini lamang, ngunit siya ay talagang mas maingat kaysa sa iba. Nakakakita ng pag-aalangan ni Isaac, ngumiti si Nicole. Medyo malamig ang ekspresyon niya. Ang pinakamahalagang bagay na hinahanap ng Stanton Corporation sa isang kasosyo ay ang integridad. Kung wala tayong integridad at ibenta rin ang ating kapareha para sa isang maliit na kita, talagang hindi natin mapapanatili ang ating katayuan sa industriya. Bukod, Mr. Sloan, palagi kaming nag-iingat sa negosyo at pribadong gawain. Ang mukha ni Isaac ay naging mas malamig ng ilang segundo. Bumaba din ang temperatura sa silid. Sinulyapan ni Isaac ang babae sa harap niya ng malamig. Isang bakas ng kalupitan ang tumawid sa kanyang mukha. Tiyak na siya ay isang nakamamanghang sa kanyang hitsura, ngunit hindi siya nakikinig. Hindi pa ako nakakita ng gayong hindi masasamang babae dati. Naisip ni Isaac. Si Isaac ay naglaro sa paligid ng hindi mabilang na mga kababaihan na may mataas na lipunan tulad ni Nicole, kaya alam niya kung ano ang iniisip nila. Ang mga ito ay mababaw lamang sa disdainful sa mga suitors. Gayunpaman, ang mga kababaihan na may mataas na lipunan tulad ni Nicole ay nais na mag-occupy ng isang mataas na posisyon sa mga puso ng kalalakihan at idinidikta ang buhay at karera ng mga kalalakihan upang mukhang mahalaga. Matapos iyon ng mga kababaihan ang mundo ng kalalakihan, tahimik silang mag-atres. Sa puntong ito, ang babae ay makaramdam ng kasiyahan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga madilim na mata ni Isaac ay naayos kay Nicole, na nagmula sa isang banayad na ginaw mula sa kanyang katawan at mukhang hindi mapapansin. Paano siya magiging tulad ng isang tao? Nagtataka si Isaac. Nang makita ni Nicole na tahimik si Isaac, ngumiti siya at pinaalalahanan siya. Mr. Sloan, pasensya na, ngunit may mahalagang pagpupulong ako sa lalong madaling panahon. Ito ay isang malabo na order ng pagpapatalsik. Maiintindihan ba niya? Naisip ni Nicole. Ang mukha ni Isaac ay naging hindi mapigilan na glum. Naging mabigat ang kanyang paghinga. Miss Stanton, hindi ka handang sumuko. Ang kanyang mga salita ay hindi disiplinado, hindi makatuwiran, at nakakapagod na may isang pahiwatig ng banta. Si Nicole ay bahagyang natigilan, ngunit mahinahon siyang ngumiti. Ma'am. Ang simpleng tunog na ito ay tulad ng isang sampal sa mukha ni Isaac. Ito ay malutong. Hindi na maupo si Isaac at biglang tumayo. Pinintasan niya ang kanyang suit sa magaspang na galaw at sinabing, pagkatapos ay hindi nakita maaabala. Palam. Hindi man lang nag-abala si Nicole na tumayo. Naupo lang siya doon ng walang tigil at mahinahon sa isang napaka-nakaka-relax na postura. Logan, mangyaring tingnan ang panauhin. Si Logan, na nasa pintuan, ay narinig ang lahat at agad na binuksan ang pintuan. Mr. Sloan, sa ganitong paraan, mangyaring. Sumulyap si Isaac kay Nicole fiercely at strode out. Sa 20 minuto,
Bumalik si Logan. Medyo walang magawa si Logan. Matapos umalis si Ginoong Sloan sa iyong tanggapan, iginiit niya na makita si Pangulong Grant. Si Pangulong Grant ay nasa isang pulong, kaya't kusang naghintay si Ginoong Sloan. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Nilalayo ni Isaac Sloan na subukan ang ibang paraan. Ano ang sinabi ng kapatid ko? Sinabi ni Logan, si Pangulong Grant ay may 20 minuto na pagpupulong, matapos na ma-convert ang pulong, hindi nakita ni Pangulong Grant si Ginoong Sloan. Sa halip, lumabas si Pangulong Grant kasama ang customer na mayroon siyang naunang appointment. Malamig na sumingit si Nicole. Inisip ni Isaac na magiging kapaki-pakinabang na makahanap ng ibang tao. Ang Stanton Corporation ay nagkaroon ng nagkakaisang prente sa bawat desisyon na ginawa. Matapos umalis si Logan, lumakad si Nicole sa window ng sahig sa kisame upang tingnan ang walang ulap na asol na kalangitan sa labas. Siya ay nasa isang magandang kalagayan. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pintuan at pumasok. Inisip ni Nicole na ito ay si Logan, kaya hindi siya lumingon at hinintay siyang magsalita.